Sa isang tahimik na umaga sa kabisera ng Paluma, sa isang makitid na eskinita na tago sa mga mata ng tao, isang grupo ng kalahating tao ang labis na pinahihirapan. Isang matandang puti ang balat, maputi ang buhok, may hawak na latigo at walang awang nananakit sa mga itinuturing na mababa ang uri. Sila ang Enhan, mga nilalang na kalahating tao kalahating demonyo. Hindi naman sila gaanong naiba sa tao, tanging maliliit na sungay o kakaibang anyo lamang ang pagkakaiba, ngunit sa lipunan sila ang pinakamababa, halos walang karapatan, at karamihan ay pinipilit sa mabibigat na trabaho. Pagod matapos ang isang araw ng paggawa, biglang dumating ang isang batang mangangalakal. Siya si Banaza, may banayad na tindig at mahinahong pananalita. Pagkatapos suriin ang kanyang mga paninda, bukas loob niyang binigyan ng dagdag na pera ang mga tagabuhat para makabili sila ng pagkain. Ang maliit na kabutihang ito agad na pinag-usapan, marami ang nagsabing masyado siyang mabait sa kalahating tao. Kahit mismong mga tinulungan ay nag-alinlangan, hanggang sa hikayatin sila ng isang dalagang nagngangalang Quinn na samantalahin ang pagkataon dahil may promo ang kapihan, bumili ng 2 libre ang isa. Sa huli wala nang nag-atubili, nagalak ang lahat at umalis na puno ng pasasalamat. Ngunit may ilang mga ngalakal ang nainis sa kanya, sinabing ginagagawa lang ni Banaza ang lahat para magpakitang tao. Subalit para sa kanya, sapat na ang ilang saglit ng kabutihan para uminit ang puso. Batid niya, hindi lahat ay nabibili ng ginto, lalo na ang malasakit. Bigla, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa kanya. Naglaho ang paligid at napalitan ng sinaunang ritual ng pagtawag. Sa harap niya, lumitaw ang isang matandang pari mula sa kaharian ng Kratos na naghayag ng kanilang pangangailangan, isang bayani upang iligtas sila mula sa banta ng Demon Lord Reinhardt. Isang taong hindi pa kailanman humawak ng sandata, si Banaza ay labis na nabigla. Agad siyang sinuri ng korte upang malaman ang kanyang kakayahan. At nang ipahayag ang resulta, natahimik ang buong bulwagan. Wala siyang taglay na kapangyarihan maliban sa kakayahang makipagkasundo at galing sa matematika, mga abilidad na para lamang sa kalakalan, hindi para sa kapalaran ng isang kaharian. Samantala, ang sunod na tinawag matapos niya ay perpektong mandirigma. Siya ay kinilala bilang capital hero, habang si Banaza ay tinawag na balcony hero, isang bansag na puno ng pangungutya, walang kapangyarihan at walang tungkulin. Ang kanyang hiling na makabalik sa lumang mundo ay agad na tinanggihan sapagkat tuluyan ng nasara ang pintuan ng pagtawag. Bilang kabayaran, binigyan siya ng maliit na lupain sa kagubatan ng Delbia, isang liblib at tigang na lugar, malayo sa sentro, at may kondisyon na huwag ibunyag ang kabiguang naganap. Kinabukasan, tahimik siyang lumisan sa kabisera. Sa biyahe, ang kotsero na tahimik ay nagbigay pa rin ng ilang impormasyon na ang mga kalahating tao rito ay hindi na itinuturing na alipin, bagamat ang pagkiling ay hindi pa rin tuluyang naglaho. Pagdating sa lupang itinalaga, binuksan ni Banaza ang sako na ibinigay ng hari. Nasa loob nito ang pagkain, pera at ilang kagamitan. Subalit sa isang iglap, sumalakay ang mga halimaw mula sa lahat ng direksyon. Agad na nag-aktibo ang sistema ng kasanayan, ibinunyag na ang sako ay may sumpa na umaakit ng mga halimaw, isang tusong bitag. Ngunit sa ilang simpleng galaw, nabasag niya ang sumpa, isang bagay na imposible para sa karaniwang tao. Hindi natapos doon, inanunsyo rin ng sistema na ang kagubatan ay laso ng diabolic essence, enerhiyang sumisira sa lahat ng buhay. Walang alinlangan, pinili ni Banaza na linisin ang buong lugar. Sa isang kisap mata, isang makapangyarihang liwanag ang sumabog, tila banal na tsunami, naglaho ang lahat ng kadiliman. At nang bumaba ang liwanag, napansin niyang kakaiba na ang kanyang katawan. Lahat ng estadistika niya ay patuloy na umaakyat, lampas sa normal na sukatan, hanggang sa lahat ay nagpakitang infinity. Kasabay nito, sunod-sunod ang mga bagong kapangyarihan, pagbabagong anyo, agarang teleportasyon, at kakayahang matutunan agad ang mga mahika. Tila nabuksan ng sistema ang lahat ng nakatagong potensyal niya. Sa sandaling iyon, batid niya na ang buhay dito ay hindi na pansamantala. Kaya pinili niyang palitan ang kanyang pagkatao, kinuha ang bagong pangalang Fenris, at nagpatala bilang adventurer sa kalapit na guild. Sa malinaw na sistema ng rango mula E hanggang S, nakatapos siya ng proseso. At doon, nakatagpo siya ng isang batang babae na nagmamadaling naghahanap ng kasama upang maghatid sa Delbia Forest, isang lugar na kinatatakutan ng lahat dahil sa mga halimaw na di umano'y nagtatago pa rin roon. Sa kakatapos lang nakakaibang karanasan, hindi nag-atubili si Fenris. Sa isip niya, isang magaan na dampi lang ng teleportasyon ay sapat. Ngunit hindi naniwala ang mga nakapaligid, lalo na ang grupo ng mga veteranong adventurer.
Sa pamumuno ng babaeng kabalyero na si Balrosa, malinaw ang kanyang pagdududa at hindi siya nag-atubiling batikusin si Fenris dahil sa kanyang matapang na alok. Upang maiwasan ang mas mahabang hindi pagkakaunawaan, inimbitahan ni Fenris ang buong grupo na sumama. Nang gamitin niya ang teleportation upang ilabas silang lahat mula sa madilim na eskinita, sa isang kisap mata ay namangha ang lahat. Ang dating duda ay napalitan ng paghanga, may ilan pang nagbigay ng taos-pusong paghingi ng tawad at may mga yumuko bilang pasasalamat. Ngunit nang akala ng lahat ay naging maayos na, isang kakaibang pangyayari ang nagsimula mula mismo sa dalagang unang nakasama nila. Muling lumitaw ang interface ng sistema, nagbigay ng seryosong babala na ang pagbubunyag ng impormasyon tungkol sa purification spell ay maaaring magdulot ng matinding kapahamakan kung makarating sa kaaway. Halos kagad, biglang hiningi ni Valerosa na ipakita ng dalaga ang kanyang tunay na anyo. Ang tila pagsubok lamang ay naging katotohanan nang makita ng lahat na ang batang babae ay isang dambuhalang lobo na may matapang at demonyong aura. Siya ay nagpakilala bilang si Fen, isa sa 4 na Heavenly Kings ng Demon Lord. Isang ulap ng usok na may halong demon essence lamang ang kanyang pinakawalan at agad nang nawala ng malay ang lahat ng adventurers. Tanging si Fenris ang nanatiling malinaw ang isipan. Mabilis niyang inilipat pabalik sa lungsod ang lahat para sa kaligtasan. Siya mismo ang nagpasya na manatili, haharapin mag-isa ang halimaw na uungal sa malawak na kagubatan. Hindi tiyak kung ilan at anong uri ng mahika ang taglay niya, na pagdesisyunan niyang subukan ang lahat laban sa dambuhalang lobo. Nagsimula ang laban, walang pasakalye. Mabilis na sumugod si Fen sa nakatakot na bilis. Napilitang gumamit si Fenris ng high jump spell upang makaiwas, halos mabuwal ngunit agad bumawi at gumamit ng earthquake spell. Binuhay ang lupa upang maging kuta laban sa kalaban. Sa kontra-atake, nilikha niya ang isang higanting buhawi upang lamunin si Fen. Ngunit hindi rin nagpadaig ang kanyang kalaban, gamit ang short-range teleportation. Nakaiwas ito sa bawat atake ng sobrang nipis ng agwat, tuloy-tuloy na nakikipagpalitan ng teknik. Umikting ang labanan, nagdulot ng pagbaluktot ng mismong espasyo sa paligid. Gumamit si Ryuda ng gravity spell. Lumilikha ng malakas na puwersa upang higpitan ang kilos ng kalaban. Lumitaw sa sistema ang isang serye ng mungkahi. Kabilang dito ang isang mapanganib na mahika na kayang gawing alipin ang kalaban at alisin ang kanilang malayang kalooban. Ngunit muling bumalik sa isip ni Ryuda ang alaala sa mga barong-barong ng paluma, kung saan ang kalahating tao ay labis na pinahirapan. Pinili niyang huwag gamitin ang ganoong kalupitan. Ang kanyang pag-aatubili ay nagbigay ng oras kay Fen upang kumawala, patuloy na naglalabas ng lakas hanggang sa siya'y manghina at maubusan ng enerhiya. Sa wakas, napilitan si Fenris na tumigil. Nakita ni Ryuda na hindi na ito makalaban, pinili niyang itigil ang laban at kinilala ang halaga ng buhay ng kahit anong lahi. Sa puntong iyon, si Fen ay nag-alinlangan, pumalik sa anyong tao bilang isang maputing buhok na dalaga bago nawala ng malay. Tahimik na tinakpan ni Ryuda ng kanyang balabal ang katawan nito, nagsindi ng apoy, at muling sinuri ang lahat ng kanyang mga kasanayan. Pagsapit ng dilim, nagising si Fen, ngayon ay nakadamit at puno ng emosyon. Lumuhod siya sa harap ni Ryuda, nanumpa ng tapat na katapatan, nangangakong hindi na muling makakasakit ng iba. Kahit sinubukan ni Ryuda na tanggihan, nanatili siyang matatag, lumuluha ng maramdaman na hindi siya tinatanggap. Sa huli, upang maiwasan ang mas malalaking gulo, pumayag si Ryuda na samahan siya, may kondisyon na tutuparin nito ang pangako ng kapayapaan. Sa gabing iyon, magkasamang nakaupo sa paligid ng apoy, ibinahagi ni Ryuda ang kanyang nakaraan bilang isang mangangalakal lamang na nadala sa mundong ito. Nakangiti lamang si Fen, dahil para sa tribo ng Fangwolf, ang katapatan ay sagrado, hindi mababali, at mananatili sa kahit anong anyo ng kanilang piniling amo. Isang buwan ang lumipas, sa kabisera ng Kryros, nagsimulang bumigat ang tensyon sa palasyo. Ang hukbo ng Capital Hero na ipinadala upang tugisin ng Demon Lord ay tuluyang nabura. Nang tanungin, agad niyang sinisi ang mga sundalo sa pagiging mahina, pinapasan sa kanya ang lahat ng kasalanan. Nag-alinlangan ang hari at ipinasuri sa kapitan ang katotohanan. Laking gulat ng buong korte, sa unang laban pa lamang ay siya ang unang tumakbo, iniwan ang mga kawal na desperadong lumaban hanggang kamatayan. At kahit matapos ang mahabang pagsasanay, wala siyang ipinakitang progreso, hindi tumaas ang kanyang mga kakayahan, hindi siya natuto ng bagong mahika, ni hindi niya kayang tapusin ang mababang uri ng halimaw. Samantala,
Sina Fenris at Fen ay tahimik na bumubuo ng payak na pamumuhay sa isang maliit na bayan malapit sa hangganan. Dalawa silang naglibot sa mga kalye, naghahanap ng paraan upang kumita at makihalubilo sa mga tao. Minsan habang bumibili ng gulay ang tindera, ay nagkamali na kala na sila ay mag-asawa, kaya't masigla nitong ipinromot ang paninda na may magiliw na pakitungo. Ang hindi inaasahang sitwasyong iyon ay nagbigay kay Fenris ng ideya. Kung magpanggap silang mag-asawa ay maiwasan nila ang maraming abala. Hindi nakakailanganin ng mahabang paliwanag, sapat na ang sabihing mag-asawa sila at hindi na pagdududahan pa ng iba. Si Fen ay labis na natuwa, hindi lamang siya pumayag, kundi ipinakita pa ang kanyang matinding pagmamalaki, itinaas ang dalawang kamay habang masiglang kumakawag ang buntot na para bang nakamtan niya ang pinakamalaking karangalan sa kanyang buhay. Para sa kanya, kunwari man o totoo, ang pagiging nakatali sa pinakamalakas na tao ay itinakda na ng tadhana. Nang araw na iyon bumalik si Ryuda at Raul sa Adventurers Guild upang magparehistro bilang mga miyembro. Si Raul ay bakasang tuwa na para bang sila ay konektado sa pamamagitan ng isang sagradong ritual ng Fangwolf Tribe, kung saan ang paghahati ng isang buto ay sumisimbolo ng habang buhay na pagsasama. Nang oras na para pumili ng pangalan, halos masabi ni Ral ang kanyang tunay na pangalan, ngunit mabilis na sumingit si Ryuda at humiling na gumamit sila ng alias upang maprotektahan ang kanilang pagkakakilanlan. Bigla namang inanunsyo ang isang kagyat na misyon, papalapit ang mga halimaw sa lungsod na may mas mataas na gantimpala kaysa dati. Bagamat hinihikayat ni Ral na lumahok agad nag-atubili si Ryuda dahil iniisip niyang hindi siya sapat. Sa huli, hinila rin siya ni Ral patungo sa labanan. Natagpuan nila agad ang isang grupo ng mandirigma na nakilala na nila noon, napapalibutan ng kawan ng Demon Bears. Sa kritikal na sandali, ang pulang buhok na mandirigmang si Barbarossa ay malubang nasugatan. Isang kidlat ang bumagsak na nagpakalat sa mga kalaban, kasunod ang nakamamatay na atake ni Fenrir na nagpalipad sa mga halimaw sa lahat ng direksyon. Matapos tumulong, ipinakilala ni Ryuda si Raul bilang kanyang kasama. Subalit si Ral ay nagpakita ng pagkainis nang hindi siya kinilalang asawa sa publiko, isang titig lang niya sa umataking oso ang nagpaurong dito. Pagkatapos iminungkahi niyang supilin ang halimaw, nilagyan ito ng kwelyo at pinangalanan ng sibi. Ginamit ni Ryuda ang kanyang transformation skill upang gawing kunehong may sungay ang anyo nito para madaling dalhin. Humanga si Barbarossa sa kanilang lakas at nakiusap kay Ryuda na sanayin ang kanyang grupo. Binubuo ito ng 4 na tao, sina Bevel, Bonos at Basser. Isinalaysay nila na matapos madurog ng mga halimaw, ang hukbo tumanggi ang capital hero na lumaban, kaya't napilitan ng hari na puwersahing magsanay ang mga sundalo ng husto para lamang makalaban sa mga halimaw na gaya ng kanilang hinarap. Nakaramdam ng panganib si Ral mula sa 4 na dalagang nakapaligid kay Ryuda, kaya't pinilit niyang ipahayag ni Ryuda ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Bagamat unay tumanggi si Ryuda, sa huli ay pumayag din dahil sa banayad na panghihikayat ni Ral. Ang problema, hindi pa siya kailanman nagturo sa iba, lahat ng nalalaman niya ay mula lamang sa sistema. Gayunpaman, nang siya ay tumango, handa na agad silang matuto. Humiling din ang grupo ng mandirigma na tumuloy sa bahay kung saan pansamantalang nakatira ang dalawa. Bagamat hindi malinaw kung sino ang tunay na may-ari ng bahay, tumango pa rin si Ral upang payagan silang manatili. Samantala sa teritoryo ng Demon Lord, kumalat agad ang balita tungkol sa pagkabigo ni Fairy at ang kagubatang nalinis ng isang hindi kilalang tao. Lubos na nagalit ang Demon Lord at iniutos na hulihin si Ryuda anuman ang mangyari. Ang bagong buhay ni Fenris ay wari magiging payapa, ngunit sa katotohanan ay sunod-sunod na karanasang hindi mahuhulaan. Pagsapit ng madaling araw bago pa niya tuluyang mabuksan ang kanyang mga mata, bigla siyang nagulat sa pakiramdam na may nakahiga sa kanyang tabi. Tunay nga si Fen, ang kanyang kasalukuyang kasama, ay nakasandal ang ulo sa kanyang braso. Bakasang kasiyahan na tila ba ito ang pinaka-natural na bagay sa mundo. Hindi nag-atubili si Fenris na ipaalala na sila ay nag-aasawa-asawahan, kaya't ang pagtulog sa isang silid ay lubos na makatwiran ayon sa kanilang papel. Para sa kanya ito ay maliit na hakbang lamang sa kanilang plano ng pagpapanggap. Subalit si Ryuda ay labis na nahiya, hindi sanay sa ganitong uri ng lapit na lumalampas sa wastong asal. Kaya't pinili niyang lumabas sa pasilyo upang iwasan ang pagkailang, ngunit agad siyang hinarangan ni Fenris. Ipinaliwanag na kung may makakita sa kanya na lumalabas ng silid mag-isa, agad nilang pagdududahan ang kanilang papel bilang mag-asawa. Napilitang bumalik,
Umupo si Ryuda na namumula ang muka. Bago pa man siya makabawi, bigla siyang hinatak sa isang hindi inaasahang eksena ng pagpapalit ng damit. Inilabas ni Fenris ang bagong kasuotan at tatangkaing bihisan siya mismo roon. Mabuti na lang at biglang dumating si Balirosa ng walang paalam. Hinahanap si Ryuda upang talakayin ang pagsasanay. Walang nakaalala sa nangyari, lahat ay nakatutok sa training session. Sinimulan ni Balirosa ang laban-laban sa isang dambuhalang baboy ramo. Ngunit sa kabila ng malalakas na atake, siya ay nadumina. Sumugod si Bulano upang sagipin siya, ngunit siya naman ang nasugatan. Mabilis na inutos ni Fenris ang depensa habang ginabayan ni Ryuda si Biller sa kontra-atake. Gayunman, hindi tinabla ng pana ang makapal na balat at matapos magbato ng ilang mahika, ay tuluyang naubos ang enerhiya ni Braza. Naging magulo ang pormasyon at nawala ng kontrol. Wala nang ibang opsyon, nagrenta si Ryuda ng malaking bahay gamit ang perang nakuha mula sa nakaraang misyon. Pinagawa niya ito upang maging matatag na tirahan para sa lahat. Si Fenris ang namahala sa pagluluto ng hapunan, ngunit sa mesa ay inilapag niya ang hilaw na pagkain na nagdulot ng pagkailang sa lahat. Kinailangan niyang makipagtulungan kay Balirasa upang isa-isang ihawi ng mga ito. Sa huli naging masaya rin ang kainan, sari-saring putahe at lasa ang natikman, at lahat ay pumuri sa galing ng babaeng kabalyero sa pagluluto. Si Fenris ay bahagyang nainis, ngunit nang malaman niya na ang salad ay mismong inihanda ni Ryuda, agad siyang nagbago ng ugali, tahimik na kinain ang kanyang bahagi ng may malinaw na kasiyahan. Nang gabing iyon, nagtungo sila sa guild upang tapusin ang kanilang misyon. Habang naghihintay humiling si Fenris na lumabas, naiwan si Ryuda, at laking gulat niya nang makatanggap ng imbitasyon mula sa pamilya Hari na sumuporta sa Capital Heroes Army sa kampanya laban sa Demon Lord. Nagsimulang makuha ng kanyang reputasyon mula sa mga naunang laban ang pansin ng korte. Gayunman hindi nais ni Ryuda na madamay sa gulo ng politika, kaya tumanggi siya. Sa pagbabalik nakasalubong niya si Fenris na mukhang gulo-gulo ang ayos, nalaman niyang dumalo pala ito sa klase sa pagluluto upang mapaunlad ang kakayahan. Ngunit dahil sobra ang lakas niya, paulit-ulit na nabasag ang mga kagamitan at nang gumamit pa ng mahika upang pabilisin ang pagluluto lahat, ay naging hindi makakain. Samantala kumalat ang balita tungkol sa isang adventurer na naglakas loob tanggihan ang impetisyon ng maharlikang pamilya. Umabot ito sa tainga ng Capital Hero. Siya'y lubos na nainis, ipinakita ang kanyang kayabangan at hayagang hinamon ang kabilang panig na yumuko at sumuko. Ngunit nanatiling pareho ang tugon ni Fenris, hindi niya ito pinansin. Bumalik sila sa bagong bahay kung saan ang apat na estudyante ni Fenris, sina Balano, Biller, Braza at Balirosa, ay patuloy pa ring sinasanay. Ngunit habang malayo pa sa pagtatapos ng mga pisikal na gawain, si Balano ay masiglang nagtungo sa bukid, personal na nag-aararo ng lupa upang magtanim na parang nakahanda na siyang mamuhay ng matagal doon. Walang bakas ng pagsasanay sa espada, ngunit hindi niya binitiwan ang asarol at pala, dahilan upang mapuntong hininga si Fenris. Iniisip na ang simpleng buhay na kanyang pinapangarap ay mas lalo pang naging kakaiba. Sa pagsasanay tinuruan ni Fenris si Bills na hanggang ngayon ay tumatarget lamang ng mga kahoy at hindi pa kayang tumira sa buhay na nilalang. Si Belano ay madalas mapagod kaya't binigyan siya ni Yuda ng singsing na makakatulong sa pagbawi ng lakas magika. Laking gulat ni Fenris nang isuot ito ng dalaga sa kanyang ring finger na agad nagdulot ng selos. Samantala si Balirosa ay nanatiling walang laban sa mga halimaw, palaging kailangang humingi ng saklolo. Muling sinagip siya ni Fenris, ngunit hindi nakalimutang paalalahanan siyang tigilan ng pagtawag sa kanyang asawa sa mapang-akit na paraan. Kasabay nito si Ulaminas, isang demonyong may taingan ng pusa na minsan nang humarap sa Demon Lord, ay nagmamasid mula sa malayo. Sa hapunan si Fenris mismo ang nagluto para sa lahat, maging espesyal na bahagi para kay Ryuda. Inamin niyang sa bawat pagpunta niya sa bayan ay palihim siyang nag-aaral ng pagluluto at unti-unti inatutong makahanap ng kasiyahan sa sining ng pagkain. Ang pagkakita sa kanyang pagsisikap ay nagdulot kay Ulaminas ng pagdududa. Mahirap paniwalaang siya'y isa sa 4 na Heavenly Kings noon. Kaya't pumasok siya sa bahay sa dahilan ng pagroronda. Mabilis na ipinakilala ni Fenris sa bisita na siya at si Ryuda ay bagong kasal na nakatira doon. Habang nagtsatsaa, sinipat ni Ulaminas ang mag-asawa, napansin niyang hindi naapektuhan si Ryuda ng demonic energy at hindi niya matantiya ang lakas nito, kaya't lalo siyang naghinala. Para makakuha ng impormasyon, binanggit niya ang tungkol sa Delvia Forest na kamakailan ay hindi na gumagalaw. Kalma namang sagot ni Ryuda,
na siya ang nagpurify nito. Lubhang nagulat si Ulaminas dahil ang kagubatang iyon ang bas ng kapatid ni Fenris at ang paglilinis ay nangangahulugan ng kanyang pagkamatay. Tahasang kinumpirma ni Fenris na matagal na niyang inasahan ang ganoong resulta. Bilang mandirigma tinanggap niya ang pagkawala dahil para sa kanya ang pag-ibig at katapatan ay higit na mahalaga kaysa ugnayan ng dugo. Ang apat na dalagang nagsasanay at nakikinig sa labas ay malinaw na nakilala na si Fenris, ang lobo na minsang muntik na nilang ikamatay. Nagsimulang magplano si Ulaminas na gamitin ang pagkakataon ng isang practice duel upang lipulin silang dalawa. Ngunit agad na sumabat si Fenris, walang takot na kinutya ang kalaban dahil sa paglapit sa kanyang asawa. Agad nagsimula ang tunggalian, ginamit ni Ulaminas ang top-down attack, ngunit sapat na ang isang pitik ng daliri ni Ryuda upang mawala ang lahat ng kanyang mahika. Sinundan ng binding attack na nagpilit sa kanya upang sumuko. Kinabukasan, nagtipon ang lahat upang pag-usapan ang tunay na pagkakakilanlan ni Fenris. Bagamat labag sa batas ang pagtatago nito, wala ni isa ang naghangad na isumbong ang mag-asawa dahil lahat sila ay nailigtas na. Bigla namang lumitaw ang mga dragon sa labas na pinamumunuan mismo ni Ulaminas na bumalik upang magiganti. Hindi natakot si Ryuda, matapos magmasid, tinawag niya ang Heavenly Lightning na nagpabagsak sa karamihan ng Dragon Horde. Ang natira ay nagmamadaling umatras, iniwan pa ang kanilang pinuno. Sa puntong iyon si Valirosa ay nagbiro, inihagis ang isang asarol sa dragon na parang laro lamang. Laking gulat ng lahat ng suportahan nito ni Ryuda gamit ang sunod-sunod na enhancement spells, ginawang dambuhalang proyektilo na nakapabagsak ng isa pang dragon. Dahil dito si Valirosa ay tinaguriang Dragon Slayer hero sa biro ng lahat, at ang iba ay nanghinayang na wala nang natirang dragon na maari pa nilang masubukan. Samantala, matagal nang minamanan ng Demon Lord, mula sa malayo ang lahat ng nangyayari at nang masaksihan niya ang pambihirang kapangyarihan, ngayong pagkakataon ay nagpasya siyang kumilos mismo. Pagkatapos ng insidente ng pagmamatsyag, nagtatag si Ryuda ng isang hadlang sa paligid ng bahay bilang babala kung may lalapit na demonyo. Sa loob ng tahanan, bukod sa pagiging asawa, si Fenris ay nagsilbi ring bantog na bantay, cute, malaki at walang kompromiso. Ngunit madalas pa rin niyang sinisisi ang asawa sa pagiging masyadong maawain dahil hindi nito pinatawan ng parusya si Ulamina noong nakaraang araw. Sa katotohanan, ang tunay na dahilan ay ang bigat ng konsensya ni Ryuda dahil sa aksidenteng paglilinis niya ng kagubatan kung saan minsan nanirahan ang mga nilalang, kaya't naging mailap siya sa pagkilos. Naunawaan ni Fenris ang kalungkutan at buong puso siyang nagbigay ng ginhawa. Samantala, ang apat na batang tagasanay ay patuloy na nag-usap tungkol sa titulong Dragon Slayer ni Blocks kahit na karamihan ng kredito ay kay Ryuda. Nakita ni Balyerosa ang kanilang paghanga sa asarol na nakapabagsak ng dragon, kaya't tahimik siyang bumalik sa pagsasanay. Bitbit ang panghihinayang na muntik na niyang makuha ang mahalagang titulong magbabalik sa kanyang dangal. Biglang may isang estrangherong dumating, nagtanong ng direksyon para bisitahin ang isang kakilala. Dahil walang ibang nakatira ron maliban kina Ryuda at ang kanyang asawa, agad naging mapagbantay si Valerosa. Ang lalaki ay nagpakilalang matandang kaibigan ni Fenris. Bagamat iginiit niyang wala siyang masamang balak, ang tunay na layunin ay suriin ang sitwasyon. Bago umalis, ipinakilala niya ang sarili bilang Goza at iniwang isang mensahe. Agad na tumunog ang babalang hadlang na nagbunyag na ang bisita ay ang mismong Demon Lord na si Gazaru. Kinabukasan, bumalik si Gazaru, kumatok ng maayos na parang panauhin at isinama si Balirasa na halos matigilan sa takot. Diretso niyang sinabi ang pakay, inaanyayahan si Ryuda na sumama sa kanyang panig. Tinanggihan nito, matatag na pinanatili ni Ryuda ang kanyang pagiging neutral. Ayaw madamay sa labanan ng dalawang lahi. Ibinunyag ni Gazaru ang kasaysayan ng tao at demonyo mula pa noong unang Demon Lord na minsang tao rin. Itinulak maging hari at nagsimula ng digmaan dahil sa alitan sa pagkaalipin. Sa kasalukuyan, wala na siyang ambisyong maghari. Ang nais lamang ay pigilan ng tao sa patuloy na pag-angkin ng kapangyarihan upang apihin ang mga demonyo. Hindi pa man lumalamig ang tsaa, maring tinanggihan ni Ryuda ang alok. Umalis si Gazaru, ngunit nanatiling nakaukit sa kanyang isipan sina Ryuda at Balyerosa. Bagamat walang ipinakitang emosyon, nanginginig pa rin ang loob ni Balyerosa. Kinabukasan, bumaba siya at laking gulat niyang makitang kasabay nilang nag-aalmusal ang Demon Lord. Halos hindi siya makahinga sa takot, kaya nagkunwaring antok at nagmamadaling umalis.
Kumindat si Gazaru, tila natutuwa sa kanyang kakaibang ugali, saka siya sinundan upang makipag-usap ng pribado. Sa bawat pagkakataon, palihim na umiiwas si Balirosa. Unti-unti, kumalat ang balitang madalas naglalagi ang Demon Lord malapit sa bahay ni Ryuda. Umabot ito sa palasyo at ikinagalit ng hari. Naniwala siyang hindi lang tinanggihan ni Ryuda ang korte, kundi nakikipagsabwatan pa sa mga demonyo. Habang naghahanda ng hukbo ang hukuman, maring tumutol ang prinsesa, iginit na ang padalos-dalos na aksyon ay maaring magtulak kay Ryuda na talagang kumampi sa kabilang panig. Gayunman, ipinag-utos pa rin ng hari ang paghahanda sa pagsalakay. Agad nagboluntaryo ang tinaguriang capital hero, iginit na siya mismo ang susupil sa lalaking naninirahan sa gubat na unti-unting kinatatakutan ng lahat. Habang sina Fenris at ang kanyang mga kaibigan ay payapang namumuhay sa kanayunan, sa kabilang panig ng mundo, nagaganap ang matinding pagbabago sa hanay ng mga demonyo. Sa puso ng madilim na teritoryo, biglang inihayag ng Demon Lord Go, pinuno ng lahat ng halimaw na iiwan niya ang kastilyo upang bisitahin ang isang matandang kaibigan na kanyang pinahalagahan, at iyon ay walang iba kundi si Fenris, ang minsang nagpasiklab ng liwanag sa buong Delbia Forest, sa pamamagitan ng isang hindi pa naririnig na paglilinis. Sinubukan ng tagapayo niyang si Uli Minas na pigilan siya, nag-aalala para sa kanyang kaligtasan, at sa libu-libong sundalong matagal nang naghihintay ng utos upang sumalakay sa mga tao. Ngunit si Go ay nanatiling kalmado, umiinom ng kape, iniisip ang pagbisita sa isang kaibigan na minsang tinaguriang salarin ng paglipol sa isang kagubatan. Samantala, malayo sa gulo, pinag-iisipan ni Fenris ang ideya ng pagbebe ng mga bagong gawang kagamitang mahiwaga sa lungsod, umaasang makadagdag sa simpleng pamumuhay nila ni Fen at ng kanilang mga kasamahan. Ngunit biglang winasak na mabilis at malalakas na katok ang katahimikan. Paglabas niya, laking gulat niyang humarap sa kanya ang isang buong hukbo na kumikislap sa makukulay na baluti. At nangunguna sa kanila ay ang Capital Hero. Ang minsang itinuring na tagapagligtas ay ngayoy lantaran ng bumabatikos kay Fenris. Inaakusahan siyang nakikipagsabwatan sa Demon Lord. At kung ano-anong hindi kapanipaniwalang dahilan ang kanyang binuo upang gawing taksil si Fenris sa paningin ng lahat, nakikita niya ang sarili bilang sagisag ng katarungan, buong tapang niyang idineklara na may dalawang landas lamang. Alinman sa sumuko at maging kanyang alagad upang sumali sa kampanya laban sa mga demonyo o ituring na taksil at parusyahan kaagad. Matapos ang kanyang mapagmataas na pahayag, tumitig ang Capital Hero, naghihintay ng sagot, diretsahang tumanggi si Ryuta. Ayaw madamay sa anumang alitan, agad na nagbago ang ekspresyon ng kalaban. Naging pagbabanta at pinilit ang buong grupo na hikayatin siya. Kung hindi sila ituturing ding mga rebelde. Batid ang panganib, nagpa siyang lisanin ni Ryota ang lugar, hindi dahil sa takot kundi upang maiwasan ang gulo para sa mga nasa paligid. Hindi nag-atubili si Fenris, ipinaabot ang kahandaang sumama saan man siya pumunta. Higit na nakakagulat, lahat ng apat na babaeng mandirigmang nagsanay kay Ryuda ay sabay-sabay ding nagpa siyang umalis. Dahil napagtanto nila na may mas mahalaga kaysa sa mga titulo. Ito ay ang tiwala at kabutihan. Sa tulong na ito, gumamit si Ryuda ng malawak na teleportation spell. Dinadala ang lahat ng tao, mga gamit, mga bahay, at kahit mga bagay na nakakalat sa bakuran. Lahat ay naglaho sa isang iglap. Iniwan ang nagpanggap na bayani na litong-lito. Noon mismo lumitaw si Demon Lord Gazaru, ngunit wala nang nadatnan kundi ang malamig at walang lamang espasyo. Galit niyang isinisi lahat sa kanyang mga alagad at idineklara na siya mismo ang mangunguna sa hukbo upang diretsong lusubin ang kabisera ng Cry Road, habang ang lahat ay naghahanda para sa isang mabangis na digmaan. Sa kanlurang dulo naman, 6 na tao ang nakatakas sa malupit na gulo. Ang kanilang bagong tahanan, bagamat payak ay puno ng init para kina Ryuda, Fenris at kanilang mga kasama. Ang katahimikan doon ay mas mahalaga kaysa anumang kapangyarihan, sapagkat iyon ang tunay na buhay na kanilang inaasam. Matapos ilunsad ng Demon Lord ang malawakang pag-atake, napilitang pumosisyon ng depensa ang kaharian ng Cry Road. Nataranta ang hari at iniutos sa lahat ng mga salamangkero na isagawa ang malawakang purification spell bilang huling opsyon kahit may matinding kapalit. Matapos ang tila panalangin seremonya, bumalot sa langit ang banal na liwanag na pansamantalang nagtulak palayo sa hukbo ng mga demonyo. Subalit iniwan nito ang lahat ng salamangkero na lupaypay at maging ang hari ay nagkasakit. Kaya't ang korte ay hindi na kayang ipagtanggol laban sa susunod na pag-atake. Habang magulo pa rin ang palasyo,
Sina Ryuda at Fenris ay tahimik na namuhay sa malayong kanayunan. Nagsimulang magsaliksik si Fen sa lokal na pamilihan, planong makipagkalakalan ng mga gamit pananggalang. Sinubukan ni Rosa ang pagtatanim ng gulay, samantalang bumalik si Biller sa pagsasanay ng kabayo. Ang dalawa pang natira ay hindi pa nakakapagtakda ng direksyon, kaya pansamantalang tumutulong sa gawaing bahay. Si Yuda ay laging bukas, handang magbigay sa kanila ng tirahan at matatag na trabaho, basta't mamuhay ng tapat. Samantala sa kabisera, kinuha ng prinsesa ang kapangyarihan kapalit ng hari. Agad niyang binawi ang titulo ng Capital Hero dahil sa kanyang kapabayaan sa kampanya. Mula sa pagiging simbolo ng pag-asa, siya ngayon ay isa na lamang anino ng pagbagsak. Pagalagala kasama ang nag-isang aliping na natiling tapat sa kanya, kabaligtaran ng tensyon sa labas. Sina Ryota at Fenris ay payak na namuhay sa kanilang maliit na bahay. Kahit na tinawag ang isa't isa bilang mag-asawa, nanatili silang may sapat na distansya. Isang gabi sa tahimik na paligid, tahimik na nagpasalamat si Ryota sa White Wolf na dalaga dahil lagi itong nasa tabi niya mula sa simula, tumutulong magdala ng kapayapaan sa isang banyagang mundo. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, nakatulog na si Fenris. Bahagyang nakakurba ang labi na wari na nanaginip ng matatamis. Kinaumagahan na kaibang linaw ang langit. Iminungkahi ng mga kaibigan na lumabas si Ryota at Fenris upang maglibang. Sila ang bahala sa gawaing bahay. Tuwang-tuwa ang lobo na hinila ang asawa upang maglakad sa bayan, kumain at mamili ng iba't ibang bagay. Nang tanungin ni Yuda kung ano ang nais niyang regalo, ngumiti lamang si Fen at sinuri ang bawat tindahan. Makalipas ang ilang pagpili, huminto sila sa isang pwesto ng hiyas. Isang kumikislap na batong hiyas ang nagpahinto sa kanila. Walang alinlangan binili ito ni Ryuda para sa kanyang asawa bilang pasasalamat sa palaging pananatili sa kanyang tabi. Gabing iyon hindi matigil sa paghanga si Fenris sa alahas. Kumikislap ang kanyang mga mata sa hindi may paliwanag na tuwa. Ang apat na natitirang babae, kahit hinihikayat pa rin ang mag-asawa na magsaya, ay nauwi sa pag-upo sa kanya-kanyang sulok, walang lumapit. Samantala si Fen ay nakatulog na kung kailan gumulong sa kama ni Ryota. Bagaman unay nahihiya, ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting lumiit sa bawat sandali. Sa ibang lugar naman, ang Capital Hero na ngayon isang takas ay palihim na pumasok sa pambansang kayamanan. Bagamat nawala ang kanyang titulo, nanatiling kahanga-hanga ang kanyang lakas sa labanan. Ang alilang kasama niya ay patuloy siyang tinatawag sa kanyang dating titulo. Naniniwalang muli niyang makakamit ang kaluluwalhatian. Lalo siyang nabulag at mas lalong nalulong sa paghahanap ng mga makapangyarihang bagay na maaring bumaliktad ng kapalaran. Sa huli isang mahiwagang tinig ang bumulong, tinukso siyang pakawalan ang isang nilalang na nakaselyo kapalit ng kapangyarihan. Dinala siya ng tinig sa pinakalalim na silid kung saan nakatago ang isang masamang espada. Nakaramdam ng pagkabalisa ang alila sapagkat bukod sa kanya walang ibang nakaririnig ng tinig na iyon. Gayunpaman ang taong nagpapanday ng mga pangarap ng paghihiganti ay hindi na nangangailangan ng dahilan. Pagkadampi pa lamang niya sa espada, ay sumabog ang isang madilim na puwersa na nagpagising sa isang sinaunang demonyo. Pinagkalooban siya nito ng tatlong kahilingan. Ang kanyang hiling ay malalaman sa mga susunod na sandali. Nang wala ang hari, pansamantalang napunta ang kapangyarihan kay Prinsesa Iris. Sa harap ng magulong kalagayan, nagpasya siyang tumawag ng isang sinaunang propeta. Bilang isang nangungunang kaharian na mahika ang pag-asa sa panghuhula, ay nagpapakita ng antas ng kawalang magawa na kanilang kinakaharap. Kasunod noon, isang kakaibang uri ng mahiwagang singsing, ang automatikong ikinabit sa liig ng lahat ng residente sa kastilyo. Agad na naunawaan ni Iris ang sanhi at iniutos ang pagsisiyasat sa treasury. Kinumpirma ng propeta na ang demonyong minsang naitali ay napakawala na. Ang mga singsing na iyon ay mga palatandaan na ang mga may suot nito ay magiging mga pamalit sa tuwing may natutupad na kahilingan ng demonyo. Noon lamang ibinunyag ni Iris ang isang matagal ng sikreto. Minsan nang nakipagkasundo ang mga ninuno sa demonyo upang wasakin ang Demon Lord kapalit ng pagsakripisyo ng kalahati ng populasyon ng buong kontinente. Dahil masyadong mabigat ang kapalit pinili ng mga sumunod na salinlahi na selyuhan ang nilalang na iyon. Ngayon ang taong minsang naging capital hero, ngunit ngayon isang itinakwil ang siyang bumasag sa selyo. Nagdulot ng pagbabalik ng kasakunaan, ang buong kaharian ay mayroon na lamang panahon ng kaligtasan, hanggang sa matupad ang huling kahilingan. Agad na kumilos ang propeta, hindi na kailangang gumamit ng mga baraha upang matibay na ipahayag na upang iligtas ang mundo.
Kailangan nilang hanapin ang tunay na bayani. Ang taong iyon ay si Ryota na namumuhay ng nakahiwalay sa kanluran ng Cry Road. Gayunpaman, hindi pinahintulutan ni Iris ang pagmomobilisa ng hukbo. Naunawaan niyang ang paghahati ng mga puwersa sa panahong ito ay isang padalos-dalos na hakbang. Siya mismo ang maglalakbay upang hanapin ang huling pag-asa. Samantala, nagsisimula pa lamang si Ryota sa kanyang mga gawaing pangkalakalan na nakatuon sa mga kagamitang yari sa kaliskis ng dragon. Habang nakikipagpalitan siya, ay natututo rin tungkol sa pamilihan at bumubuo ng isang network ng mga ugnayan. Sa labas, dalawang babae na minsang naging kanyang mga estudyante ay tahimik na nanonood. Humahanga sa kanyang kahusayan bilang isang mangangalakal. Napabuntong hininga si Valerosa. Tunay ngang isang huwarang lalaki na ninanais ng marami. Maaring isipin magseselos si Valerosa sa pagiging malapit ni Fen kay Ryota. Ngunit ang totoo siya ay nakaramdam lamang ng kasiyahan, sapagkat ang makatagpo ng isang taong kasing bait niya ay napakabihira. Agad naman itong itinanggi ni Fen, biro pa niyang ang Demon Lord. Go ay tila labis na interesado kay Valerosa, ngunit palagi niya itong iniiwasan. Sa sandaling iyon dumating si Ryuda at sabay-sabay nang umuwi ang buong grupo. Sa daan banayad na nagpahiwatig si Fen na bagaman masipag ang kanyang asawa paminsan, minsan siya'y nalulungkot din sa pananatili lamang sa bahay. Bago pa man niya matapos ang kanyang sinabi, biglang nagbigay ng babala ang sistema. Isang demonyo ang lumapit. Paglingon nila ay kapwa nila hinarap si Heda, ang unang nilalang na tinawag mula sa unang kahilingan ng Market Corner Hero. Ang tanging layunin nito ay patayin si Ryuda. Agad itong umatake. Hindi nag-alinlangan si Fen na sumugod upang saluhin ang tama para sa kanyang asawa. Ikinagulat ito ni Ryuda. Agad namang na-activate ang depensa ng sistema na lumikha ng pananggalang sa kanilang tatlo. Subalit na natiling lubhang mapanganib ang sitwasyon. Sinubukan ni Ryota ang magic ng paggaling, ngunit lagpas sa kakayahan ng sistema ang mga sugat ni Fen, sunod-sunod na healing skills ang hindi umubra. Samantala si Heda ay patuloy na bumibigkas ng makapangyarihang mahika na lumikha ng mapanirang sinag na nagliliyab sa buong paligid, ginawang dagat ng apoy ang buong bayan. Gayunpaman na natiling matatag si Ryota dahil sa automatikong pananggalang, agad namang inanunsyo ng sistema na nakopya na niya ang mahika ng kalaban. Parehong naghanda ang dalawang panig sa isang labanan ng pantay na lakas, sa pagitan ng isang pinakamakapangyarihang demonyo at ng isang nilalang na may estadong lampas sa limitasyon. Ang darating ay isang tunay na labanan ng banal na kapangyarihan na walang puwang para sa awa. Sa ilalim ng malungkot na paglubog ng araw na bumabalot sa larangan, hindi agad sumugod si Fio sa pakikipagsagupaan kay Heda na siyang nagdulot ng labis na puot sa kanya. Sa halip na nahimik muna siya upang hayaang bumalik ang kanyang isip sa nakaraan, sunod-sunod na bumalik ang mga alaala kay Fen, ang wolf girl na minsang miyembro ng hukbo ng Demon Lord. Ngunit tinalikuran ang lahat alang-alang sa kanya. Sa mundong ito pareho silang nagtiwala at umasa sa isa't isa sa mga araw ng kalungkutan. Siya ang unang umabot ng kamay upang iahon siya mula sa malalim na bangin ng pag-iisa, at siya na may sinadya man o hindi ay nadala ito sa mga pagbabagong hindi na may babalik. Sa kanyang nag-aapoy na galit, ginamit ni Ryuda ang time reversal spell. Pinagaling lahat ng sugat ni Emily, nagising siya na perpekto ang katawan. Kumikislap ang mga mata habang nakatitig sa lalaking hindi nag-alinlangang sirain ang mga hangganan upang ipagtanggol siya. Sa harapan, nilalamon ni Ryuta si Heda, ang demonyong minsang naging kasangkapan lamang ng iba. Gamit ang dalisay na kapangyarihan, hindi na nangangailangan ng ritual o bulong ng incantation. Bawat atake na kanyang pinakawalan ay kombinasyon ng kalooban at damdamin, sapat upang wasakin ang lahat ng depensang kadiliman na kanyang pinagyayabangan noon. Habang natitigilan si Heda, agad namang sumugod si Emily at niyakap si Ryuta mula sa likuran. Ang yakap na iyon ay hindi lamang paghimok na huminto, kundi pati na rin isang sandigan para sa kanya na magpigil bago tuluyang lamunin ng sarili si Ryota. Bagaman nananatiling galit ay hindi na gumalaw. Sa harap ng taos, pusong damdamin ng taong nasa tabi niya, bumitaw siya. Iniwang nakahandusay si Heda na humihingal sa lupa. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Kasabay ng pagsisisi ay narating ng grupo ni Prinsesa Lytia ang tigang nakanlurang rehiyon. Bagaman hindi pa lubos na nakabawi, matapos ang dakilang purification spell, ay pilit pa rin silang nagpatuloy. Nangangamba na maaring may malaking sakunang paparating. Hindi nagtagal ang mga proteksyong singsing sa lig ng lahat ay sabay-sabay na nawala ang bisa. Ang orasyong minsang nag-ugnay sa kahilingan ay biglang naglaho.
hindi mahirap hulaan ang dahilan. Si Huff ay wala ng kakayahang panatilihin ang kasunduan. Sa ibang dako sinakop ng isang masamang kaluluwa ang katawan ng alilang minsang sumunod sa Capital Hero, ginawang si Marina, isang madilim na mangkukulam na puspos ng puot. Hindi nag-aksaya ng oras, agad niyang tinatakan ang dati niyang amo. Ginawang isang inutil at dambuhalang nilalang bilang kasangkapan ng paghiganti laban sa pamilyang Maharlika, nadiskubre niya ang bakas ng grupo ng prinsesa, kaya agad siyang nagbago ng direksyon. Sumugod na parang isang itim na buhawi upang tuluyang lipulin ang dugong Maharlika. Samantala ginagamot ni Ryota si Haba sa maliit na bahay. Matapos ang pagkatalo ay nawala na ang kanyang mayabang na anyo. Naging maingat at masunurin. Tila isang taong bagong gising mula sa mahabang bangungot, sa pamamagitan ng memory reading magic, malinaw na nakita ni Ryuda ang lahat. Si Hada ay napilitang tuparin ang mga kahilingan ayon sa makasariling utos ng Capital Hero. Ginawang isang kasangkapang tagapagsilbi ng kapangyarihan. Sa sitwasyong iyon, ikinagulat ng lahat ng iminungkahi ni Emily na panatilihin si Hana. Malinaw ang kanyang dahilan. Kung palalayain ito ay magiging mapanganib, kung ikukulong ay isang pag-aksaya, kung itatabi upang mabantayan ay higit na makatuwiran. Bagaman nag-aalala pa rin si Ryota at nabanggit pa ang halos ikinasawi niya, sa huli ay tumango rin siya na magpasya na si Emily. Naniniwala na ang puso ng tao ay maaring magbago basta't may tuwid sa tamang landas. At gayon nga, ang demonyong minsang naghasik ng kasawian ay ngayon naging isang ganap na tagapangalaga ng tahanan. Sa maliit na bahay sa kanluran kung saan pinili ni Ryuda at Emily na magsimula ng mapayapang buhay malayo sa alon ng kapangyarihan at digmaan, nagulat si Hata nang matuklasang ang taong humarap lamang sa kanya. Kamakailan ay nagtataglay ng estadong higit pa sa pamantayan, hindi na ito antas tao, kundi halos maladiyos. Humanga siya sa kapangyarihan, kaya't nagpasya na maging lubos na tapat. Subalit sa puso ni Hata ay sumibol ang alinlangan ng maalala niya ang komplikadong titig na minsang ibinigay ng kanyang bagong amo. Hindi niya naiwasang magduda kung siya ba ay tumanggap ng isang taong mahilig masaktan. Matapos ang laban, naisip ni Ryota na ibalik sa dati ang winasak na bayan gamit ang time reversal spell. Gayunpaman agad siyang tinutulan ni Hala. Binigyang diin niya na ang pagkontrol sa oras ay laging may hindi inaasahang panganib. Lalo na kung ilalapat sa malawak na saklaw, maaari itong gamitin upang iligtas ang isang individual. Ngunit ang hilahin pabalik ang isang buong lugar ay maaring magbunga ng mapaminsalang epekto. Matapos marinig ito, nagtanong si Ryota kung bakit siya nagtataglay ng ganitong uri ng mahika. Itinuro ni Hana ang infinity symbol sa status board at ipinaliwanag na ang estadong iyon ang nagbibigay kakayahan kay Ryota na kopyahin ang anumang kasanayang kanyang nakakasalamuha. Matuto ng walang limitasyong mahika at kahit ang mga kakayahang lagpas pa sa oras, nang hapon na iyon formal ng tinanggap ng tahanan ni Ryuda ang bagong kasapi na si Hada. 3 babae na dati niyang estudyante ang lalo pang nag-alala. Dati dumadalaw ang isang demon lord upang makisalo sa pagkain, ngayon na may isang demonyo na nanunungkulan bilang kasambahay. Kinagabihan, hindi maiwasan ni Ryuda na balik-balikan ang sinabi sa kanya kaninang hapon. Bigla niyang napagtanto na sa kanyang kasalukuyang kakayahan ang pagbabalik sa lumang mundo ay abot kamay. Naramdaman ni Fen ang damdamin ng kanyang asawa at diretsahang nagtanong kung balang araw ay iiwan niya ang lugar na ito. Hindi niya ito pinigilan, bagkus ay marahang humiling na kung siya ay magbabalik sa kanyang bayan, ay isama rin siya. Nadama ni Ryota ang lambing, kaya niyakap ang kanyang asawa at tiniyak na wala siyang balak umalis. Sa dating mundo, siya'y nakaranas ng diskriminasyon at pagtanggi. Ngunit ngayon, ang lugar na ito ang kanyang tunay na tahanan. Agad pagkatapos ay formal na nag-propose si Ryuda, umaasang magiging tunay na kabiyak ng buhay si Fen. Napatawa siya at sinabing matagal na niyang itinuring ang kanilang sarili bilang mag-asawa. Bagamat huli ang panukala ay pinakilig pa rin ang kanyang puso. Gabing iyon, habang abala ang dalawa sa kanilang pribadong sandali, biglang dumaan ang malamig na hangin. Ang nilalang na tinuturing na matalik na lingkod ay lumitaw sa sulok ng silid. Payapang inanunsyo na nasaksihan niya ang lahat ng eksena. Naniniwala siya na ang kanyang misyon ay manatiling malapit kay Ryuda, ang Supreme Being. Sa lahat ng oras, si Fen at si Ryota ay napailing lamang, bagaman nagtataglay ng walang hangganang kapangyarihan. Kung minsan ay hindi pa rin niya magapi ang kakulangan sa pakiramdam ng mga kasamahan sa bahay.
Mula ngayon, maring ipinag-utos na huwag lilitaw si Hao nang walang paanyaya sa mga pribadong sandali, sapagkat hindi sa lahat ng oras ay kailangan ng Supreme Being ang may saksi. Bagamat kumalat na ang mga balita tungkol kay Feo at sa kanyang mga nagawa sa maraming lupain, ang lugar kung saan naglalakbay sina Prinsesa Lydia at ang kanyang mga kasama upang siya'y matagpuan ay labis na liblib. Nakahiwalay na, anupat walang nakakakilala sa pangalang iyon. Samantala sa ibang panig ng mundo, ang payak na pamumuhay ni Theo ay patuloy na umaagos ng payapa. Ang mainit na pagkain na lalong Pinong inihahain. Salamat sa husay ni Fenris sa pagluluto, ay ngayon mas pinahusay pa ng dalawang demonyo na dating kaaway, ngunit ngayon masigasig na tagapaglingkod. Sa kanilang mahiwagang kakayahan, nagagawa nilang tapusin ang gawaing bahay sa isang iglap. Laging malinis at maayos ang buong tahanan, taliwas sa nakamamanghang kasanayan na iyon. Ang apat na dalagang minsang naging mga estudyante ni Feo ay walang pinag-iba sa mga tunay na palamunin. Sa kanila si Balirosa ay bahagyang mas kapaki-pakinabang. Siya lamang ang may tunay na karanasan sa pagsasaka at may dagdag na tulong mula sa kanyang alagang oso, kaya't mas mabilis ang progreso ng gawain sa bukid. Bagamat hindi siya mahusay sa pakikipaglaban, pagdating sa pagbubungkal at pag-aalaga ng mga pananim, walang makapantay sa kanyang oso. Mayroon din siyang kaalaman tungkol sa pangangalaga ng mga kabayo at pagrenta ng karwahe, kaya't kahit paano ay nakatulong siya sa kabuhayan ng pamilya. Tila dahil naramdaman ng kanyang mga alaga ang pagkabahala ng kanilang amo. Palagi silang naglalambing na parabang nagsasabing magiging maayos din ang lahat. Ang isa pa ay si Bono. Isang batang babae na mabagal umunawa mula pagkabata. Minsang nangarap maging isang royal maid tulad ng kanyang ama at kapatid. Ngunit dumaan sa isang pangyayari na nagpalabo sa kanyang mitiin, gayunpaman patuloy siyang tinutulungan ni Fenris sa pagsasanay ng mahika, hanggang unti-unti niyang nabawi ang kanyang determinasyong ipagpatuloy ang landas na pinili niya. Biglang may sigaw na umalingaw-ngaw mula sa bakuran, kaya't nagtakbuhan ang lahat at nadatnan ang isang itim na nilalang. Isang madilim na unicorn na kakaibang sumasayaw sa hardin. Muntik na nitong mabangga ang mga dalaga. Mabuti na lamang at mabilis na gumamit ng mahika si Bono upang ito'y pigilan. Doon lamang inamin ni Balirosa na siya ang nag-uwi ng unicorn. Akala niya maamo, ngunit bigla itong nagwala. Natakot siyang makapanakit ito. Kaya't naisip na patayin na lamang. Sa kabutihang palad si Biller, ang eksperto sa kabayo, ay nakaisip ng plano. Agad niyang ginawang isang kunehong may sungay ang oso. Saka ginamitan ng lubid upang sabay nilang mapasuko ang nilalang na parang isang tunay na cowboy. Matapos ang insidente, biglang pumasok sa isip ni Biller na maari nilang gamitin ang malawak na lupain sa paligid upang gumawa ng isang bukirin o paaralan sa pagsasanay ng mga kabayo. Ang lupang ito ay pag-aari ng isang mayamang Panginoon at kung mabibili nila ito tulad ng pagbili ni Fenris sa kanilang kasalukuyang bahay, maaring maging realidad ang lahat ng plano. Malinaw na unti-unting umuusbong ang isang pangmatagalang estratehiya sa isipan ni Biller. Samantala sina Theo at Fenris ay may bihirang paglalakbay sa distrito. Naghahanap siya ng mga oportunidad sa negosyo. Habang ang kanyang asawa na may itinuturing iyon, na isang pribadong pagpupulong na bihira sa gitna ng maraming ilaw sa kanilang tahanan, nakipag-usap si Theo sa may-ari ng tindahan ng baluti upang magdisenyo ng magaang sandata para sa mga babae. Habang si Fenris ay tahimik lamang na pinagmamasdan ang kanyang asawa na may hindi maitapong pagmamalaki. Biglang nagbago ang kulay ng kalangitan at dumating ang maitim na ulap. Hindi lamang tinakpan ang kinatayuan ng mag-asawa, kundi pati ang posisyon ni Prinsesa Lydia sa itaas. Lumitaw ang isang kakaibang pares, isa'y dambuhalang halimaw at isa na may mangkukulam ng itim na mahika na si Demlenas. Hindi na nagsayang ng salita, ang kanilang target ay ang prinsesa. Sa halip na iligtas ang prinsesa sa pagtakas, ay pinili ng apat na guwardiya na lumaban, ngunit isang iglap lamang ng kamay ni Demelinas ay napadpad silang lahat. Agad namang naramdaman ng dalawang demonyo sa bahay, ang panganib at tumakbo upang suportahan si Fio. Mabilis nilang natukoy na ang halimaw ay isang taong ginawang anyo, at ang mangkukulam na si Dimlinas ay ang minsang namuno sa kaharian, gamit ang itim na mahika bago siya'y matalo at maitali sa banal na espada. Malinaw na ang kanyang pagbabalik ay sanhi ng isang hindi sinasadyang pagkabasag ng selyo. Sa kagipitan ay humiling si Hada ng pahintulot na direktang harapin si Demlenas, habang sina Theo at Fenris ay nakatutok sa pagliligtas ng mga sibilyan upang hindi na maulit ang trahedya.
Habang nakikipaglaban si Prinsesa Litia kay Marinas, ay biglang sumingit si Hada, bagamat nagtangka si Lena na tumawag ng kulog, isang iglap ng daliri lamang ng demonyo, at agad yung napawi, idineklara niyang wala nang mahika ang makakaapekto sa kanya. Napilitan ang mangkukulam na lumipat sa malapitan at paggamit ng invisibility spells para sa biglaang atake. Ngunit wala ring bisa. Sa huli ay nagbukas si Marinas ng madilim na tarangkahan upang palakasin si Rainer ang deformadong bayani, ginawang dambuhala na parang nasa isang superhero na pelikula. Ngunit bago pa man ito makapagpakitang gilas, biglang naputol ang lahat nagpapanatiling mahika. Bumalik agad sa dati ang katawan ni Rainer. Lumabas na si Ryuda ang nakialam upang hindi magdulot ng pinsala sa mga sibilyan. Nang makita ito ay agad yumuko si Hada humihingi ng tawad, hangad na tapusin na ang natitirang misyon. Itinaas niya ang kamay sa hangin. Piniga ang kaluluwa ni Marina hanggang maging isang kendi at saka nilunok ito. Naiwan na lamang ang walang malay na alila at si Rainer na nakahandusay sa gitna ng kalsada. Sa sandaling iyon formal nang humarap si Litia kay Ryuda. Humingi ng paumanhin sa ngalan ng korte sa lahat ng kaguluhang idinulot ng kanyang ama at ng huwad na bayani. Kasabay nito ay pinaalam ng prinsesa na kailangan nila ng bagong simbolo upang muling buhayin ang pananampalataya ng tao. Umaasang tatanggapin niya muli ang titulo. Ngunit agad tumanggi si Ryuda. Wala siyang balak bumalik sa daan ng digmaan. Nais lamang niyang mamuhay ng payapa kasama ang kanyang asawa at mga kaibigan. Pagbalik sa tahanan, sinalubong sila ng tatlong dalaga na sabik na maglahad ng kanilang plano na palawakin ang lupa. Si Biller ay nangangailangan ng mas malawak na espasyo upang sanayin ng mga hayop. Si Blot ay gustong magtanim ng mga gulay upang ipagbili sa pamilihan. At si Rosa na may nais magsagawa ng praktikal na pagsasaka. Bagamat handa si Ryuda na gumastos upang bilhin ito, ay umaasa pa rin silang sila mismo ang makipagkasundo upang patunayan ang kanilang kakayahan. Kinailangan niyang pumayag na ilagay ang lupa sa kanyang pangalan, ngunit hahatiin ang kita na bawat isa ay makakakuha ng kanilang bahagi at pagkumpleto ng kasunduan, agad ding naipasa ang lupa. Lahat ay masaya maliban kay Blot na hindi mahilig gumamit ng mahika sa pagsaka. Naniniwala siyang ang tunay na paggawa ay ang pagtatanim gamit ang kamay. Si Bano, na tahimik lamang noon ay biglang nagsalita. Nais niyang matuto pa ng mahika sa pagbawi ng lupa dahil siya ay malapit ng maging guro sa isang akademya ng mahika sa ibang lungsod. Nang marinig ang makatwirang paliwanag na pilitan si Blot, na ibigay ang isang bahagi ng lupa kay Hana para sa eksperimento. Pagsapit ng gabi, naging abala ang buong bahay sa pagplano para sa hinaharap. Pagamat lahat ay abala si Rosa, ay nanatiling nag-iisip. Kasabay nito, inihayag ni Ryota ang kanyang kagustuhang magtayo ng sariling tindahan. Ibinahagi niya ang ideya kay Emily, at habang nagsasalita, ay hindi inaasahang ibinigay niya rito ang singsing pangkasal. Kahit matagal na silang mag-asawa ngayon lamang nila, nagkaroon ng pagkakataong magpalitan ng singsing, kaya't hindi naitago ni Emily ang kanyang tuwa. Habang ang dalawa ay tahimik na namumuhay ng simple si Rainer, na dating bayani ay nakakulong nakasama ng alilang minsang sinapian. Ipinakita ng wakas na sa mundong ito. Kahit minsan ay nasa rurok ng kapangyarihan ang maling pasya, ay sapat na upang itulak ang isa sa bangin. Si Balirosa ay nanaginip ng kakaiba. Suot ang isang marangyang kasuotan. Naglakad siya sa gitna ng isang marangyang bulwagan sa tunog ng masasayang halimaw. Mula sa dilim, lumapit si Demon Lord. Go at binigyan siya ng basbas para sa nalapit na kasal. Masiglang nagdiwang ang bulwagan, tinawag siyang Reyna, at buong tapang idineklara ni Walgo na sasakupin niya ang buong mundo upang ialay sa kanyang minamahal. Natapos ang malalakas na tinig nang magising si Bali Rosa. Napawis at balisa sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang kakaibang kaba ay nagdulot ng kanyang kawalan ng tulog na kalaunan ay napansin ng iba. Mabilis na napansin ni Fairy ang namumutlang mukha ni Bali Rose at tinanong siya. Matapos ang ilang sandali ng pag-aatubili inamin ni Bali na palagi siyang nananaginip ng bangungot kaugnay kay Demon Lord. Go, ipinaliwanag ni Fairy na kabilang sa Wolffang tribe, na sa kanilang alamat, madalas ay sumasalamin ang panaginip sa tunay na nasa ilalim ng kamalayan. Narinig ito at agad na nagtama ang mga mata ng lahat sa dalagang dati, maring nagdeklara ng galit sa Demon Lord. Hindi na kailangan ng salita upang maunawaan na nagbago na ang damdamin ni Valierosa. Kahit pilit niyang itinatanggi, hindi na niya may tago ang kanyang emosyon. Samantala sa kontrol sentro ni Fenris,
Biglang naglabas ng babala ang depensa ng buong lugar na may mataas na antas ng mahika ang pumasok sa kanilang sakop. Ngunit dahil wala namang nakitang pagkawasak pansamantala, muna itong minonitor, sa kabisera naman ipinaalam kay Prinsesa Effa na si Fenris ay nagpadala ng donasyon ng mga bihirang gintong barya na matagal nang hindi umiikot sa kaharian. Matapos ang investigasyon, natuklasan niyang si Fenris ay si Banaza, ang dating nilalang mula sa ibang mundo na ipinatapon ng kanyang ama ang hari upang manirahan sa pag-isa. Nang matukoy ang kawalang katarungan, hindi napigilan ng prinsesa ang pagsisi na minsan ay tinalikuran nila ang taong may mabuting kalooban para sa kaharian. Samantala ang bayani ng kabisera, matapos makatakas kasama ang kanyang alila, ay nagtatago pa rin sa liblib na lugar. Nang halongkatin niya ang mahiwagang bag na aksidenteng nakuha mula sa kulungan, natagpuan niya ang isang kaibang kagamitan, isang pala na kayang maghukay ng lagusan at bumuo ng kuweba sa loob lamang ng ilang sandali. Subalit dahil sa kakulangan sa pag-iingat silang dalawa ay nahulog sa sariling hukay at walang malabasan. Napilitan silang magtiis sa amoy ng lupa habang naghihintay ng panibagong pagkakataon. Samantala sa kabilang panig ng digmaan, patuloy si Demon Lord. Go sa pagpapadala ng mga tauhan upang hanapin si Fenris sa kabila ng pagtutol ng ilan niyang kapanalig, kabilang si Uleminas, na naniniwalang imbes na mag-aksaya ng oras sa paghahanap ng nawawala, dapat gamitin ng lahi ng demonyo ang pagkakataon upang makaganti lalo na't kapapagod lamang ng hukbo ng tao sa kanilang malawakang ritual ng paglilinis. Ngunit iginiit ni Go na si Fenris ay banta na hindi maaring ipagsawalang bahala. Ang kapangyarihang burahin ang isang kagubatan sa isang mahika ay dahilan upang ituring niya itong buhay na bomba. Tumitindi ang tensyon sa hanay ng mga demonyo. Lalo na't isa pang general si Yoagot ay nagsimulang magduda sa katinuan ng Demon Lord at nagbabalak ng kudeta. Samantala sa malayong nayon, kung saan naroon ang tahanan ni Fenris at ng kanyang pamilya, patuloy ang mapayapang pamumuhay. Minsang naglalakad ang mag-asawa sa bayan at hindi inaasahang nakatagpo ng matandang ginang na dating may tindahan, ngunit ngayon nagsasara dahil wala ng paninda. Bagamat hindi pa dumarating ang giyera, kapansin-pansin na ang mga palatandaan nito. Nang hapong iyon, inimbitahan sila ni Balirosa sa isang salusalo upang magpasalamat sa kanyang pagkakapromote bilang isang adventurer. Subalit, bago pa man makapagsimula ang kainan, biglang dumating ang dalawang alilang demonyo, dala ang babala na may paparating na makapangyarihang enerhiya. Agad naging alerto ang lahat, ngunit mabilis na nakilala ni Fenris at Fairy. Ang bagong dumating ay walang iba kundi si Demon Lord Go. Habang napabuntong hininga sila ng ginhawa, dahil alam nilang wala siyang masamang hangarin, si Valerosa, na may nanigas na tila nagsabi na lahat ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kakaumpisa pa lamang ng kainan nang biglang nagpakilala ang mahiwagang taong lumitaw noon. Siya pala ay isang opisyal ng katalinuhan sa ilalim ni Demon Lord Gawain na dumating upang hanapin si Fenris. Subalit ang totoong nais niyang makausap ay si Balirasa. Ikinagulat ito ng lahat dahil siya ang nag-iisang nakapigil noon sa buong hukbo ng mga demonyo. Ang masayang hapag biglang napalitan ng seryosong pag-uusap. Ibinahagi ni Gawain na noon ay nagkukubli siyang tao upang tikman ang mga putahe ng sangkatauhan at ngayong narinig niya ang galing sa pagluluto ni Balirosa. Lalo siyang naengganyo. Sa kabila ng kanyang madilim na anyo, taglay pa rin niya ang kapanatagan at composure. Naniwala siyang ang pag-unlad ng kultura ay hindi kailanman mas mababa kaysa sa lakas militar. Nang diretsong tanungin siya ni Balirosa kung ito ba ay espiya, agad niya itong inamin. At hayagang sinabi ang layunin niyang imbitahan si Ryuda na sumama sa kanyang panig. Ang kaba sa dibdib ng dalaga ay unti-unting napalitan ng galit dahil muli na namang pinakikialaman ang payapang buhay na pilit nilang binubuo. Si Gawwe, gayunpaman ay nanatiling mahinahon, iminungkahi niyang palaging iniuugnay ng tao ang mga demonyo sa kapahamakan at ginagamit iyon bilang dahilan para sa pang-api. Matagal nang namuhay si Fenris kasama si Ryuda nang walang nakitang problema. Dito'y sumabat si Hada at malinaw na ipinaliwanag na ang pangunahing kaibahan ng tao at demonyo ay nakasalalay sa dami ng esensya ng demonyo sa loob. Kapag ito ay labis na naipon, tinitingnan ito ng tao bilang polusyon na dapat linisin. Sa kabilang banda, ang mga demonyo ay madalas na nagdadala ng kaisipang palaaway, handang makipagdigma, napakalalim pa rin ng hidwaan ng dalawang lahi, kaya't hindi maaring manatiling walang ginagawa ang Demon Lord. Subalit nang maramdaman niyang lumamig ang paligid dahil sa kanyang presensya,
Nagpaalam siyang umalis, pauwi ay nanatiling tahimik si Rosa at walang masabi, kundi nawala na ang dati niyang takot kay gawain. Si Ryuda na may napaisip din, minsan niyang inasahan na mas mapayapang mundong ito kaysa sa kanyang pinagmulan, ngunit mas matindi pa pala ang tunggalian dito. Nang masulyapan niya ang kanyang asawang nakaupo sa tabi niya, hindi sinasadyang hinila niya ito palapit. Muli na namang puno ng tamis ang kanilang samahan. Sa ibang dako ang magkasintahang nakatakas mula sa piitan ay nagpupumilit umakyat sa bangin. Nauna ang alila ngunit masyado mabigat ang dala, kaya't pasuray-suray ang hakbang. Tinangkang tulungan ni Rainer, ngunit nadulas ang kamay at sabay silang bumagsak muli. Sumapit ang bagong araw sa tahanan ni Nafio at ng kanyang asawa. Ang almusal ay hamburger na tanging karne lamang at wala ang tinapay. Gayunman ang bango at lasa ay sapat para ikasiya ng lahat. Kapansin-pansing gumaling ng husto ang kasanayan ni Ferry sa pagluluto at nakatanggap siya ng walang humpay na papuri. Lahat ay umamin sa ambag ng kanyang dating guro sa pagluluto. Sinamantala ni Ferry ang pagkakataon upang ikwento na bumalik siya upang magpasalamat at magbigay galang. Bagaman ramdam ng lahat na tila dahilan lamang ito upang ipakita ang kanyang singsing pangkasal. Ang guro kahit nahulaan ang totoong pakay ng biglaang pagdalaw, ay masigasig pa rin siyang nagturo ng mga bagong putahe para sa pampamilyang hapag. Nagmungkahi pa siya ng menu para sa mga bata. Sa pagbanggit pa lamang ng mga anak, biglang natahimik ang buong mesa. Panandaliang lumubog ang diwa ng lahat sa mga isiping ukol sa kinabukasan at pamilya. Nang magsimulang gumaan muli ang hangin, biglang may kumatok. Pagbukas ng pinto, ikinagulat ng lahat na ang dumating ay si Prinsesa Silo, na minsan nang nagdulot ng kaguluhan, dumating siya na may kasamang maraming kawal at mabigat ang ekspresyon ng mukha. Inis si Fio sa kanyang presensya, sapagkat matagal na niyang ayaw na muling iugnay ang sarili sa titulong bayani. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya dumating upang mang-away, kundi upang humingi ng paumanhin sa mga nakaraang kasalanan. Ipinagpatuloy ang usapan habang umiinom ng tsaa. Dito ipinahayag ng prinsesa ang hangarin niyang makausap si Fio ng pribado, magalang na umurong ang lahat ng nasa bahay, maliban kay Fenris, ang tapat na asawa na tumangging lumayo kahit isang hakbang mula sa kanyang kabiyak. Nang makita ni Theo ang determinasyon ng kanyang asawa, ay agad niyang sinabi na kung may bagay na dapat itago sa kanyang asawa, mas mabuti nang hindi na niya ito marinig. Agad na nagningning ang mukha ni Fenris sa mga salitang iyon habang napilitan namang tanggapin ito ni Prinsesa Silo. Kinuha niya ang isang mapa na nagpakita ng mga posisyon ng mga Grand Mages na palihim na nagbabantay sa mahahalagang lugar ng kaharian. Ito ay dating mahigpit na lihim ng hari, ngunit buong tapang niya itong ibinahagi kay Fio bilang tanda ng kanyang malaking tiwala. Hayagan niyang inamin na kasalukuyang magulo ang kalagayan ng kabisera. Unti-unting humihina ang mahikang nagpoprotekta rito habang hindi pa nakakabawi ang mga pangunahing mago. Ang mga malalayong lalawigan ay malapit na mawalan ng tagapagtanggol. Umaasa siyang hihilingin kay Tio ang pagprotekta sa mga lugar na ito, hindi bilang mandirigma, kundi bilang isang taong nagpapanatili ng kaayusan at depensa. Ang kahilingang ito ay agad na ikinagalit ni Fenris. Para sa kanya umatras na ang kanyang asawa mula sa digmaan at hindi na dapat paulit-ulit na hatakin papasok sa mga gulong mula sa labas. Ipinaliwanag ng prinsesa na malinaw pa rin na ang hari ay nakaratay sa coma at kapag siya ay nagising, hindi na magiging kasing payapa na ngayon ang lahat kung matuklasan niyang nakipag-ugnayan si Fio kay Demon Lord. Gagamitin niya iyon bilang dahilan upang akusahan siya ng pagtataksil. Sinamantala ni Silo, ang panahong pansamantalang nasa kanyang kamay, ang kapangyarihan upang baguhin ang sitwasyon. Plano niyang ilantad ang mga pagkakamali ng hari. Pilitin itong magbitiw at saka tuluyang angkinin ang trono. Subalit ang tunay na kailangan ni Silo ay hindi ang presensya ni Feo sa larangan ng digmaan. Bagkus, inaasahan lamang niyang manatili siyang neutral, hindi papanig sa alinmang puwersa laban sa kaharian. At para naman sa mga lalawigan, ang kanyang presensya ay makatutulong upang mapanatili ang kayusan at hindi na kumalat ang digmaan. Tila naunawaan ni Theo ang totoong intensyon, kaya't siya ay tumango sa pagsang-ayon sa kondisyong hindi natututol si Fenris. Bagaman nag-atubili sa simula, nang malinaw niyang makita ng kanyang asawa ay walang balak makisangkot sa digmaan. Kundi nais lamang maiwasan ang mga sakuna, pumayag din siya. Sa ibang sulok ng mundo, sa masukal na kagubatan, 2 ganteng hinahabol pa rin ang nagtangkang magtago.
Si Sayla ang tapat na alila ay patuloy na sinusundan ang dating bayanit, bilanggo na si Scapi. Kahit gutom, pagod at alam niyang dagdag pasanin lamang siya. Gayunpaman nang bigyan siya nito ng ilang biskwit, muling lumiwanag ang kanyang mukha. Ang tahimik na pag-aaruga ay labis na nakagalaw sa kanya, hanggang sa hindi na niya napigilang ipahayag ang totoong damdamin na mula nang siya ay iligtas mula sa piitan, ay hindi na siya makalayo sa kanyang anino. Habang sila'y nagtatapat ng saloobin, biglang lumitaw ang mahiwagang puwersa. Isang manipis na sinulid na parang malamlam na ulap ang bumagsak mula sa langit. Agad na'y ginapos ang dalawa. Walang iba kundi si Fufun, ang tapat na tauhan ni Yugard, na nagsasakatuparan ng balak na pabagsakin si Demon Lord. Samantala sa munting tahanan ni Fio, lumalim ang gabi at bumaba ang katahimikan. Sa tabi ng higaan, marahang lumapit si Fairy sa kanyang asawa at mahina itong nagsalita. Halatang si Tio ay balisa pa rin sa mga mungkahi ng umaga, ayaw niyang matangay sa ikot ng digmaan, ngunit hindi rin niya kayang ipikit ang mata sa dalamhati ng mga inosente. Minsan niyang sinabi na umaasa siya sa isang mundo kung saan ang tao at demonyo ay maaring mamuhay ng may pagkakaisa. Upang kung dumating ang araw na sila ng kanyang asawa, ay magkaroon ng anak hindi na ito lalaking nababalot ng takot, narinig iyon ni Fenris. At hindi na nagsalita pa, hinikpitan na lamang niya ang hawak sa kamay ng asawa. Sa malam na ilaw ng gabi ang tanging sagot niya, ay saan ka man magtungo doon din ako. Ilang na yon ang nagsimulang lumikas dahil sa mga pag-atake ng demonyo. Isang batang babae na namumulot ng mga buto ng halaman ay sana'y nalagay sa peligro kung hindi dumating sa oras sina Fenrir at Ryuda. Nagtayo sila ng harang upang pigilan ang mga halimaw nang hindi lumalaban pabalik, kaya't nagreklamo si Fenrir na masyado mabait ang kanyang asawa, na natili siyang neutral. Hindi tinatanggap ang gantimpala upang hindi masabing kumakampi sa panig ng tao. Sa katunayan, mula nang marinig ang kwento ng prinsesa, ay nahipo na si Ryota. Si Fenrir naman ay nagselos ng walang dahilan, iniisip na nais ng kanyang asawa na pakasalan ng prinsesa. Nagalit ang mga demonyo dahil tumutulong si Fenrir sa mga karaniwang tao. Pinayuhan sila ni Ryuda na umatras, ngunit hindi sila nakinig, pinahintulutan ang isang dambuhalang isang mata na lumapit. Kinamuhian nito ang lahi ng Fangwolf at binanggit pa ang pagkamatay ni Fongazin bilang biro. Nagalit si Fenrir at nagpasyang bigyan ito ng leksyon. Ang tanging bilin ni Ryota ay huwag pumatay, mabilis na gumalaw si Fenrir at pinalitan ang posisyon sa kanyang kalaban. Dahilan upang siya'y bumagsak sa sarili niyang atake. Gumamit siya ng mahika upang ipako ang mga galamay nito at tapusin ng malinis. Nang tangkang sumugod ng mga kasamahan, ginamit ni Ryuda ang mahika upang itali silang lahat. Marahang binigyan sila ng babala bago pinalaya. Pinuri ni Fenrir ang kanyang asawa dahil unti-unti na itong natutong manakot nang hindi kinakailangang gumamit ng kamay. Subalit para sa kanya mas gusto pa rin ang mga suntok kaysa salita, lumabas ang mga taga na yon upang magpasalamat. Noong unay may pag-atubili pa kay Fenrir, ngunit pinakalma sila ni Ryuda na siya ay walang pinagkaiba sa alagang hayop. May isang batang babae pang lumapit upang personal na magpasalamat. Nang sabihin ni Ryuda na siya ay kumikilos sa utos ng prinsesa, lalo silang nagtiwala. Matapos ang mga pangyayaring ito, kumalat ang bulong-bulungan tungkol sa isang nakamaskarang bayani at isang dambuhalang lobo na lumilitaw sa mga lalawigan upang itaboy ang mga demonyo. Palagi silang nag-iiwan ng mensahe na sila ipinadala ng prinsesa na siyang nagpalakas ng reputasyon nito. Nang marinig ito ng prinsesa, siya ay napaluha sa tuwa dahil sa wakas tinanggap na ni Ryuda na tumulong. Habang ang mag-asawa ay nagpapatuloy sa paglalakbay upang tumulong sa mga tao, may isang nagmamasid mula sa itaas, si Demon Lord Gold. Gayunpaman ang mga huling pag-atake ay hindi galing sa kanya, kundi pinamunuan ni Yugard. Habang wala sa palasyo si Gold, naglunsad ng kudeta si Yugard at inagaw ang trono. Binalak din niyang gamitin ang 2 bihag na nahuli noon upang magsagawa ng ritual ng masamang Diyos, upang lipulin si Gold. Nang matuklasan ito, nagmadaling bumalik ang tunay na Demon Lord upang maghanda sa nalalapit na mapagpasyang labanan upang muling angkinin ang kapangyarihan. Binalikan ng ilang araw na nakalipas sa isang maaliwalas na hapon, biglang lumitaw sa pintuan nina Fenris at Fairy ang parehong sina Demon Lord, Go at Uliminos. Taglay ang anyong pagod ngunit puno ng determinasyon, ang kanilang pakay ay walang iba kundi ang humingi ng pansamantalang masisilungan. Sa una inakala ni Fairy na nagbibiro lamang si Go, ngunit nang makita niya ang kaseryosohan sa mga mata nito, wala siyang nagawa kundi seryosohing usisain ang sitwasyon.
Nagsimulang maglahad si Go ng mga kaganapan, kamakailan sa mundong demonyo, mula nang ideklara ni Yugat na isa sa mga mataas na general ang isang kudeta at agawin ng trono. Kapwa ang dating sistema ng kapangyarihan at ang tatlong makalangit na hari ay napunta sa isang walang kibo at pasibong kalagayan. Galit na tinanong ni Ulaminas ang tatlong kasamahan kung bakit hindi nila agad inaresto ang taksil. Subalit nanatili silang tahimik at nagsabing magiging saksi lamang sila sa isang mapapasyang labanan para sa kapangyarihan sa pagitan nina, Go at Yuigad. Isa sa kanila ang naniwala na ang labanan na iyon ay magiging pagkakataon para kay Go na muling makabawi at mapatatag ang kanyang posisyon. Ang iba na may nagsabing ang dating masigasig na hari ay ngayon nagmamalasakit lamang sa pagdalaw sa mundo ng tao, iniiwan ang buong hukbo sa gitna ng kagipitan. Mayroon pa nang nagbiro na hayaan na lamang si Yugat na subukang umupo sa trono upang masanay sa posisyon, sa kabila ng lahat na pilitang pumasok si Go sa isang hindi maiwasang sitwasyon. Subalit tumanggi pa rin siyang lumaban. Iginiit niya na wala na siyang interes sa mga walang saysay na tunggalian para sa kapangyarihan. Sa kabila nito, malakas na inakusahan pa rin siya ni Yugat ng kaduwagan at maging ng pagtataksil. Nagdulot ito ng pag-aalinlangan ng hukbo sa kanyang katapatan. Doon sumagot si Demon Lord. Go at ibinulgar na si Yugat ang nag-utos ng pag-atake sa mga tao nang walang pahintulot. Nang makita niyang tahimik pa rin maging ang mga dating tapat na tagasunod na tila pumapanig sa rebelde, bigla niyang inalis ang singsing na sumisimbolo sa kanyang trono at itinapon ito sa harap ng lahat. Inianunsyo ang kanyang pag-abdika. Walang umasa na ang magaan niyang sipa ay magpapalipad kay Yui. Gat palabas ng kastilyo, isang hampas na hindi gumamit ng mahika, kundi kusang reaksyon lamang. Masakit para kay Ulaminas. Bagaman malinaw niyang ipinakita kung sino ang mas malakas, nanindigan pa rin si Go sa kanyang desisyon na iwanan ng trono, ikinagulat nito ang tatlong makalangit na hari at pati ang lahat ng naninirahan sa mundong demonyo. Sinamantala ng mag-asawang bihag ni Yugat ang kaguluhan at ligtas na nakatakas pabalik sa kasalukuyan. Wala nang natira kay Gon ngayon, kundi ang pagnanais na mamuhay ng payapa sa mundo ng tao, pinagtaksilan ng sarili niyang bayan, nawala ng tahanan at pag-aari. Ang tanging magagawa niya ay lumapit sa kanyang kaibigang si Fenris upang humingi ng pansamantalang matitirhan. Naunawaan ni Fenris ang sitwasyon, ngunit gusto pa rin niyang kunin ang opinyon ng lahat ng kasambahay. Dumating ang 4 na dalagang nakatira rin doon at isa-isa silang nagpahayag. Si Balirosa lamang ang maring tumutol. Inamin naman ni Go na matapos ang kanyang pag-abdika, lahat ng puwersang paniktik sa ilalim ni Ulaminas ay sabay-sabay ding lumisan. Iniiwan siyang nag-iisa. Ang kaunting salapi na kanyang naipon ay ipinamahagi niya sa mga ito bilang huling pasasalamat. Nahipos si Ulaminas sa kagandahang loob ni Go, ngunit naiinis pa rin sa kanyang ugaling magwaldas nang walang pag-iisip. Sa huli nagsalita si Henrys na ang pagbitiw sa trono ay hindi nangangahulugang pagkawala ng dangal o mga ideyal. Si Ginoong Go ay hindi na ang Demon Lord, ngunit isang tao na minsan ay nangarap magtaguyod ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang mundo. At kahit bilang pansamantalang panauhin, nais pa rin niyang mag-ambag para rito. Matapos ang ilang pagtatalo, bukod kay Balirosa na nanatiling tutol, pumayag din ang iba na hayaan siyang manatili. Ang presensya ni Gon ngayon ay nagmarka ng bagong yugto sa tahanan ni Fenris, na kailanman ay hindi naging normal, mula nang magsimulang manirahan si Gawain kasama ang lahat. Si Fenris ay halatang natuwa dahil nadagdagan na naman ng isang malakas na kakampi ang kanilang tahanan. Bagaman minsang naging pinuno ng mga demonyo ngayon, siya ay si Gon na lamang, na tinatawag pang malambing ni Finn na Ham. Gayunpaman, hindi naging madali ang integrasyon. Maring tumanggi si Boyle na hayaang hawakan niya ang bukirin at si Biller na may hindi naglakas loob ipagkatiwala sa kanya ang mga kabayo, sapat lahat ng halimaw na hayop ay natatakot sa kanya. Nang mabigo sa gawaing bukid, kinailangang sumama siya kay Fenris patungo sa distrito. Doon nang makita niya ang kalasag na gawa sa kaliskis ng dragon, ay naalala ni Gawain ang labanan noon. Bagaman minsan niyang hinarap ang mag-asawang Ryota, hindi siya nagtanim ng galit sapagkat ipinagtanggol lamang nila ang kanilang sarili. Makalipas ang ilang sandali masaya silang nag-usap, bagay na nakapagpagulo sa damdamin ni Ulaminas na palihim na nagmamasid. Hindi lamang siya kundi maging si Balirosa ay biglang umalis matapos tahimik na panoorin ang masayang tagpong iyon. Kinagabihan nagtipon-tipon lahat para sa hapunan. Maliban sa baeng kabalyero na nanatiling nasa labas,
Nang lumalim ang gabi, pumunta siya sa balkonahe upang tumitig sa mga bituin at inimbitahan para sa tsaa ni Neruda at ng kanyang asawang si Raita. Ipinaliwanag nilang ang pagpapahintulot kay Gawain ay isang desisyong na pag-usapan. Bagaman tila biglaan, para kay Fen, para na silang isang pamilya na may kanya-kanyang kasyahan. Dito inamin ni Bali Rosa ang kanyang nararamdaman. Nais niyang makisama, ngunit hindi niya mabura ang mga masakit na alaala ng mga demonyo mula sa kanyang pagkagabata. Bagaman naiintindihan niyang hindi masama sina Gawain at Fen, hindi pa rin matanggap ng kanyang puso na manirahan sa ilalim ng parehong bubong. Tumugon si Ryuda ng may pag-unawa. Si Gawain mismo ay pumunta hindi upang magdulot ng gulo, kundi sapagkat nais lamang niyang magkaroon ng mapayapang lugar. Idinagdag ni Fenris na kung minsan ay tinuruan siya ni Bali na maghurno at natuto siya mula rito. Kaya't paano siya matatawag na walang silbi? Nagtapos ang pag-uusap na may mga ngiti mula sa tatlo. Kinabukasan inanunsyo ni Balrosa na tinatanggap na niya si Gawain, subalit mananatiling mapagbantay. Iniabot ni Gawain ang kanyang kamay upang makipagkamay, ngunit sabi niya gagawin lamang niya iyon kapag tunay na nagtiwala na siya. Napatawa si Fenris at sinabing baka balang araw ay magkahawak kamay pa silang maglakad sa pasilyo ng kasal. Sa parehong oras, ang mga puganteng sina Market Corner Hero at alilang si Saria ay patuloy na tumatakbo sa lupain ng mga demonyo. Matapos magnakaw ng isa pang kayamanan, nangangarap na ibenta iyon kapalit ng salapi. Saka maligo sa mga hot spring at kumain na mainit na putahe, hindi nila alam na dahil dito sila ay itinuturing ng mga pugante. Bagaman minsan silang tinalo ng husto ng dating Demon Lord si Uagad, ay nanatiling lehitimong nakaupo sa trono. Subalit nitong mga nakaraang araw, nakaranas siya ng maraming suliranin sapagkat ang hukbo ng mga demonyo ay patuloy na pinipigil ng mga tao hanggang sa hindi na sila makausad ng kahit isang hakbang pa. Nagngangalit si Uagad dahil ang lahat ng ruta ng Martsa ay may mga bitag ng kalaban. Iniulat ni Yufan na kasing tindi ng panahon ng paglaban ng tao, ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi matanggap ni Ugad na manatiling nakatigil ang hukbo, kaya't siya'y umatungal at nag-utos ng na tropa sa unahan nang hindi iniisip ang kahinatnan. Binalewala niya ang mga babala at ibinuhos ang galit kay Fufun. Dahilan upang itapon ito, ang tatlong general sa ilalim niya na makita ang pangyayaring ito, ay sinamantala ang pagkakataon upang magbulong-bulungan sa likod ng bagong Demon Lord. Tinuliksa nila ang kanyang kahangalan at kakulangan sa estratehiya sa pamumuno ng hukbo kumpara noong panahon ni Demon Lord Gold na laging may mga nababaluktot at nababagay na plano ng pagkilos. Hindi nahuhulog sa kaguluhan gaya ngayon. At ngayon pa ang puwersa ng intelihensya na minsang pinamunuan ni Iliminas ay nagkawatak-watak rin. Nagdulot ito ng matinding pagbagsak ng moral ng hukbo. Habang ang mga general ay nasa desperasyon, muling bumalik mula sa kisame si Fufan at nagmungkahi ng estratehiya upang itaas ang diwa ng mga sundalo, pagsasagawa ng mga gawaing panggrupo, partikular na isang paglalakbay sa mga hot spring. Samantala sa panig ng mga tao nanalo rin ng isang biyahe sa hot spring. Ang mag-asawang Fenris, ang inaakalang pagkakataon para sa isang pribadong petsa ay naging isang grupong tiket na nagpumilit sa kanila na magsampa ng iba. Kahit medyo nadismaya na pagpasyahan pa rin nilang gamitin ang pagkakataon upang magpahinga, kasama ang mga kaibigan, pagdating ay mainit silang tinanggap ng mga kawani at binigyan pa ng uniforme ang bawat isa. Sinamantala ni Fairy ang pagkakataon upang magtanong tungkol sa epekto ng mga bukal at hindi sinasadyang maakit sa isang espesyal na sapa na sumusuporta sa reproduksyon. Agad na lumipat ang kanyang isipan sa isang pangitain ng isang masayang pamilya na may maliliit na anak. Ang apat na babaeng palamunin ay nagtungo sa isang hiwalay na silid at hindi inaasahang nakatagpo ng isang pamilyar na figura. Nang titigan mabuti nakilala nilang si Yuagu iyon kasama si Fufan na nakikisama sa mga turista. Ang totoong layunin nila ay magsagawa ng team building upang muling buhayin ang diwa ng kanilang mga sundalo. Hindi lang iyon, kundi naroon din ang tatlong general ni Yuagu na matalinong nagbihis upang hindi makilala. Lahat sila ay nagsuot ng mga anting-anting na pumipigil sa demonic essence upang maitago ang kanilang mga pagkakakilanlan. Gayunman agad na natuklasan ng grupo ni Fenris ang kanilang presensya at pinaghinalaan ang totoong layunin. Sa harap ng sitwasyong ito ipinahayag ni Gold ang pagnanais na batiin ang kanyang dating mga tauhan. Ngunit mariing binalaan ni Fairy na kung sino man ang sisira sa mapayapang kapaligiran, dito hindi niya ito palalampasin. Kinagabihan iniyos ang mga grupo sa magkakahiwalay na silid.
Ang mag-asawang Fenris ay may sariling espasyo habang si Gold naman ay humiling ng hiwalay na silid upang hindi lumikha ng banggaan sa kanyang mga tauhan o mga dating kakilala. Nagkawatak ang lahat upang tuklasin ang resort. Ilang babae ang hindi inaasahang nakatagpo ng isang bahay na nagpapakita ng kultura ng tao na nakatuon sa mga simbolo ng pagkamayabong dahilan upang sila ay mag-usisa pa. Sinamantala ni Fenris ang pagkakataon upang hilahin ang kanyang asawa na maligo sa isang espesyal na bukal kung saan umaasa siyang susuporta sa pagkakaroon ng anak. Subalit ang hot spring ay nahahati sa dalawang hiwalay na bahagi dahilan upang pareho silang maligo, ngunit may dingding na pagitan. Tanging pabulong na usapan lamang ang nagawa. Sa ibang pangyayari, dalawang kambal na mangkukulam ang nagbalak magsanay ng gabi sa pamamagitan ng paghiram sa katawan ng isang nakapinid na mangkukulam. Ngunit agad na bumagsak ang plano ng magalit ito at palayasin sila mula sa mental na mundo. Samantala hindi sinasadyang nakatagpo ng iba pa sina Uegad at ang kanyang general na nakaupo at kumakain, tinutuligsa ang pagkaing pantao. Ngunit patuloy pa rin itong nilalamon upang manggulo. Iminungkahi ni Uegad ang pagbubukas ng isang pagtatanghal na pangkultura. Hindi nag-atubili si Fufan na tumayo at magpakita ng kakaibang sayaw, ngunit tinanggap lamang ang isang suntok na papuri mula sa kanyang amo. Pagkatapos ay ang kambal na mangkukulam naman ang sumalang at nagtanghal ng komedya. Gayunpaman, agad itong naputol na mahulog ang singsing na pumipigil sa demonic essence na nagbanta sa kanilang pagkakakilanlan. Higit na kapansin-pansin, ay lumitaw din sa resort ang isa pang pamilyar na magkasintahan na sa hindi malamang dahilan ay tahimik na nagmamasid sa lahat. Ipinangako ng Market Corner Hero kay Saria, nakakain sila ng masasarap na pagkain kapag naibenta nila ang batong kristal na kanilang ninakaw. Ngunit bago pa man nila ito may presyo, biglang nagliwanag ang bato at sumipsip ng nakapaligid na demonic essence, dahilan upang mawala ang anyo ng kanilang pagkakakubli. Isang labanan sa pagitan ng dalawang pangkat ng mga tagapagtanghal ang sumiklab, kasunod ng pagbagsak ng isang sulok ng bahay. Nang lumabas ang lahat upang tingnan hindi inaasahang sinakop ng kristal ang katawan ng walang pangalang bayani na nagtulak sa lahat sa kaguluhan, sa kabilang panig, sinamantala ni Balurasa ang pagkakataon upang makipag-usap kay Ulamina, ang babaeng kabalyero, tahasang tinanong kung may damdamin ba ito para kay Gawain. Bago pa man siya makasagot, kumalat na ang crisis sa resort. Isang malaking nilalang na binuo mula sa demonic essence ang sumugod upang manira. Sinubukan ng tagapamahala ng bahay pahingahan na gumamit ng mga anting-anting upang pigilan ito, ngunit muntik na siyang madurog ng isang malaking bato. Kung hindi dumating si Feo sa oras, agad niyang inutusan si Fairy na suriin ang sitwasyon habang siya mismo ang pumigil sa nilalang na iyon. Hindi tumatalab ang mga attack spell. Sa puntong iyon natuklasan ni Gawain na ang nilalang ay hindi tunay na halimaw, kundi puro demonic essence, isang palatandaan na sinasakop ng mga demonyo ang lugar. Inamin ni Ulamina, nakakita lang niya sa grupo ni Ugard na dumaraan. Lalo nitong pinaghinalaan ng lahat ang pinagmumulan ng panganib. Nang malapit na silang lumikas pansamantala, biglang tumutol si Balirosa. Naniniwala siyang bilang isang taong naninirahan sa bahay ng iba, hindi siya dapat patuloy na tumakas, lalo na't hindi niya maaring hayaan si Ryuda na akuin ang lahat. Sa kabila ng kanyang limitadong kakayahan, nais pa rin niyang mag-ambag. Matapos ang mga salitang iyon, sabay-sabay silang umalis. Si Limenas ay nakapabulong ng ilang hindi kaaya-ayang salita, ngunit sa kalooban niya nagsimulang magbago at sa huli nadala rin siya. Kasama ni Gawain, pagdating nandoon na si Fairy, handang harapin ang sinumang mangahas na sirain ng kanyang bakasyon. Nang makita si Gawain, nagsigawan sa tuwa ang mga demonyo na parang nakikipagkita muli sa pamilya. Habang agad na humarap si Ugard, upang makipagsagupaan determinado na tapusin ang laban-laban sa dating Demon Lord? Sa muling pagtutuos na iyon, matapos lamang ang magulong labanan, tila bumalik ang mapayapang tanawin sa Hot Spring Resort. Ngunit mula sa malayo, agad na nadama ni Naboza at ng grupo ng mga batang babae na naninirahan sa bahay ni Fio na may kakaibang nangyayari. Agad silang umurong at nagtungo upang ipaalam sa may bahay bilang hudyat na may kakaibang naganap. Sa bubong ng pangunahing gusali, nagsimula ang sagupaan ng dalawang henerasyon ng mga Demon Lord. Sina Go at Uagard sa pinakamarahas na paraan. Nagbukas si Uagard ng isang makapangyarihang spell attack na yumanig sa buong lugar. Ngunit nanatiling matatag si Go, tila hindi natitinag. Determinado ring hindi matalo, agad na lumipad sa ere si Ugard
at tumawag ng isang higanteng nilalang na naglalaman ng demonic essence at itinuro ito kay Uliminos. Bagaman tinarget hindi natinag ang Deputy General dahil agad yung dinepensahan ni Go na parang nagdurog lang ng isang bola, samantala lumapit si Boza kay Fenris upang ipahayag ang kanyang hinala na maaring may kinalaman si Go sa isang malabong plano na magdala ng mga demonyo sa resort upang manggulo. Ngunit matapos marinig ang buong kwento, nanatiling buo ang tiwala ni Feo sa kanyang matandang kaibigan. Naniniwala siyang kailanman hindi ipipagkakanulo ni Go ang mga tao. Ang pakiramdam ng katiyakan ay hindi lamang galing sa tiwala, kundi dahil nasaksihan niya mismo ang maraming pagkakataon na kumilos si Go para sa kabutihan ng lahat. Gayunpaman, ipinakita ng katotohanan na hindi pa tumitigil si Yugard. Bagaman natalo ang kanyang higanteng nilalang, patuloy pa rin siyang naglunsad ng maraming taktika, bawat isa ipilit na isinusubo ang kanyang kalaban sa isang mahirap na posisyon. Ngunit muli ginamit ni Go ang mga counter-attack na nakabatay sa simpleng prinsipyo ng pisika, gamit ang puwersang umiikot mula sa mga iwas na galaw at saka ibinalik ang puwersa laban sa kalaban. Sa gitna ng labanan, bagaman napapalibutan at bahagyang limitado, kontrolado pa rin ni Go ang laban. Ngunit upang matapos ito agad, kailangan niyang alisin ang mahiwagang kristal sa halimaw na kontrolado ni Yugard. Agad na pumasok si Fenris sa labanan gamit ang teleportation upang malapitang-lapitan ng target. Walang ginamit na komplikadong teknik. Basta itinapon niya ang isang makapangyarihang suntok na nagpatalsik sa kristal, dahilan upang aksidenteng mahulog si Syla mula sa likod ng nilalang at muntik ng mamatay. Buti na lang at naisalba siya sa oras. Go tinutupad ang kanyang pangakong hindi siya mananakit ng mga inosente. Pagkatapos ay formal na ipinasa ni Go ang sitwasyon kay Ulimina, ang Deputy General na walang alinlangan na tinanong si Yuagard kung siya ba'y aatras, ngunit walang balak umatras si Yuagard at naghanda na para sa kanyang huling atake na pumilit kay Go na sumugod upang pigilan siya. Ganap na nahuli ang batang Demon Lord habang ibinubuhos ang lahat ng kanyang lakas sa isang tiyakang pag-atake, habang ang ibang mga general ay nakatayo lamang na nanonood na hindi nakikialam. Si Fufun naman ang kanang kamay ni Yugard ay nagalit din dahil inistorbo siya ng pusa ni Boza, kaya't naglabas siya ng mga kasanayan na pumilit sa kalaban na patuloy na dumepensa. Ang rurok ng labanan ay nanggamitin ni Yuaguro ang anyo ng Black Demon na nagbigay daan upang baliktarin ang sitwasyon. Itinulak niya si Go sa isang pasibong posisyon. Tuloy-tuloy ang mga atake, parehong teknik at panunukso, ipinahiwatig na nawala na ng talim ang kalaban dahil sa pamumuhay ng masyadong emosyonal. Ngunit hindi nagpatalo si Go, naglabas siya ng isang natatanging spell na orihinal na mahika mula sa teknolohiya ng tao na kayang tuluyang iselyo ang demonic essence ni Yugard na nagbago sa kanya mula sa isang makapangyarihang nilalang tungo sa isang ordinaryong tao. Kasabay noon, nagsimulang kumilos ang mga kawani ng resort. Isang matandang babae ang naglabas ng mga anting-anting na sinundan ng lahat ng kawani na sabay-sabay na nag-activate ng sealing magic. Ang epekto ay agarang naramdaman buong grupo ng mga demonyo ay mahigpit na nakapako hindi makakilos. Lahat ay dahil sa mga spell na nakaukit sa uniforme ang sistema ng proteksyon ng lugar, na ito ay automatikong nagpaparusya sa sinumang mangahas na manggulo. Dahil dito napilitang tumakas mula rito ang hukbo ni Yugard, iniiwan ang entablado para sa mas karapat-dapat na tao. Sa panahong iyon, abala pa rin si Fenris sa pagtulong kay Fio upang habulin ang malikot na langaw na umistorbo sa kanilang bakasyon. Si Sela na may walang nagawa, kundi tumayo at umiyak na walang magawa. Salamat sa restoration spell ni Fio, muling naibalik ang buong resort na parabang walang naganap na labanan. Nagkaisa ang lahat sa pagkukumpuni na nagdulot sa mga kawani rito ng labis na pasasalamat. Ngunit humanga rin sa mga natatanging panauhin nang muling bumalik ang katahimikan, nagbalik lahat upang magpahinga. Iniisip pa rin ni Fenris ang tungkol sa pagkakaroon ng anak, habang si Bali Rosa at si Uliminas ay naligo magkasama sa isang pool at ang maliit na pusang labis na takot sa mainit na tubig, matapos na ipilit ilublob sa pool, ay unti-unting nakaramdam ng ginhawa. Biglang nagkaroon ng tahimik na paligsahan ang dalawang babae, nang lantaran ng makita ang physical stats ni Bali Rosa. Sa ibang lugar, ang dalawang kabataang lalaki na sina Billers at Barrett, matapos makita ang cultural exhibition tungkol sa pisyolohiya, ay tila nakontento na ang kanilang kuryusidad, masayang nagsalo-salo ang lahat sa hapunan, nang magkaroon ng pagkakataon si Fio na makipag-usap kay Go
Habang sila'y nagbababad sa hot spring, nag-uusap ng tapat. Inamin ni Go na labis siyang humanga kay Feo. Mula pa noong unang pang pagkikita nila, nang makita niya itong naglalabas ng masiding demonic essence, habang nananatiling kalmado, bukod pa sa palaging kumikilos ng matuwid at pinoprotektahan ang mga tao. Naniniwala si Go na sa pagitan nila ni Tio ay maaring mabuo ang isang tulay para sa isang maayos na hinaharap sa pagitan ng tao at demonyo. Nagpatuloy ang salu-salo sa gabi na may masiglang atmosfera. Nagpadala pa ng espesyal na regalo ang mga tauhan ng resort kay Fenris. Isang cake na puno ng eel. Isang pagkaing hindi lamang masarap kundi makahulugan din. Sapat na iyon upang lubos na mapasaya ang makulit na asawa. Aktibong nagpasalamat si Balrosa kay Gawain. Dahil natalo niya ang halimaw ng walang nasaktan. Tumugon lamang si Gawain ng isang tapat titig. Ang mainit na tinging iyon ang nagpagulo kay Uliminas. Namula ng husto ang kanyang mukha at napayakap siya na parang pusang binuhusan ng tubig. Natulog ng mahimbing ang buong grupo ng gabing iyon. Tanging si Fenrir lamang ang nag-abala na takpan ng kumot ang bawat isa. Nang tuluyan ng tumahimik ang lahat nagtungo siya sa kanyang asawa. Tinanong ni Ryuda ang kanyang asawa kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa mga tao. Tahasan niyang inamin na sa simula ay mahina ang tingin niya sa kanila. Ngunit hindi niya mapigilang gustong matuto mula sa kanila. Sa katunayan, ang tanging dahilan ay pag-ibig iyon ang nagpahanda sa kanya na mag-ambag sa pagsisikap ng pagkakasundo ng dalawang lahi para sa kinabukasan ng pareho. Kinabukasan, habang papauwi na ang lahat, biglang kumislap si Fenrir. Nahulaan ng lahat ang isang bagay maliban kay Gawain na hindi pa rin makaunawa. Ginamit ni Ryuda ang teleportation upang iuwi ang buong grupo. Bagaman nagtaka kung bakit hindi niya iyon ginawa mula pa sa simula, mabilis ding bumalik ang lahat sa kanilang pang-araw-araw na takbo. Opisyal nang naging lecturer si Bono, habang si Hao ay nakapagsanay ng paggamit ng mahika para sa pagtatanim. Nagtanim siya ng mga gulay, habang si Biller ang humawak ng transportasyon para sa pagbebenta na lumikha ng isang epektibong self-sufficient model. Nagsimulang maging interesado si Gawain sa mga sandatang pantaw, madalas nag-aral ng mga paraan ng paggawa. Kasama si Flo, tila naghahanda siyang magbukas ng sariling tindahan tulad ni Ryuda. Ang kalasag na ginawa niya ay labis na ikinatuwa ni Balirosa. Inihayag din niya na malapit nang ganapin ang kanyang koronasyon, bagaman medyo nag-alala pa rin siya sa panganib mula sa panig ng mga demonyo. Tiniyak ni Gawain na hindi pa nakabawi ng lakas si Yugard. Matapos ang seremonya, ibinunyag niyang minsang napilitang magbitiw ang kanyang ama, at pagkatapos ay naglaho, ngayon determinado siyang muling itayo ang kaharian na karapat-dapat sa tulong ni Ryota. Samantala, nakapaskil pa rin sa lahat ng dako ang wanted poster para sa magkasintahan na nagnakaw mula sa treasury. Ang Market Corner Hero ay patuloy pa ring nangangarap ng pambansang pagbabalik. Samantalang si Saria ay patuloy na sumasama sa kanya, naghukay ng malagusan upang magtago, nagpatuloy ang buhay sa kabilang mundo, sa gitna ng mga bagay na natapos na at mga bagay na hindi pa ganap na natutupad.